Siya utang. Sigurado ka bang magtatrabaho ka rito ngayong bakasyon? Natatakot akong hindi mo kayanin ang hirap. May problema sa kumpanya ni Papa. Pero ayaw niyang sabihin sa akin ang anuman. Napakalaki ng kumpanya ng pamilya mo. Kahit may problema, hindi ka magugutom. Ganito na lang. Isasama muna kita sa loob ngayong gabi at saka ka na magdesisyon. Sige, Heto, ibibigay ko ito sa iyo. Pagdating ng oras, isuot mo lang ang maskara at walang makakakilala sa iyo. sige. Yao Meng, hinahanap ka ng leader ng pangkat. Sige, siya utang maghintay ka lang dito. Babalik ako agad, huwag kang aalis. Sige, mauna ka na. Ano ang ginagawa mo? Tulong. Tulungan mo ako. Kapag hindi ka tumigil, sisigaw ako. Bitawan mo ako. Nalasing ako ng gamot. Tulungan mo ako. Babayaran kita para rito. Hello, Lolo Jiang. Binibini, may masamang balita. Bankrupt na ang kumpanya ng tatay mo. Ngayon ang mga tao mula sa hukuman ay pumunta sa bahay para i-seize ang bila. Bumalik ka na rito agad. Paano ito nangyari? Uuwi na ako agad ngayon. Unang beses niya ito. Halo? Don Fu, may masamang balita. Bankrupt na ang Su Group. Ang 200 milyon na ininvest natin ay baka sayang lang. Nasaan si Suki Ming? Pulihin siya at dalhin sa akin. Tumalon si Su Kiming mula sa gusali. Pero Pero ano? may anak na babae si Su Kiming na ang pangalan ay Su Xiaotang. Maaari ko siyang dalhin dito bilang pambayad. Susya Otang. Don Fu, siya ang anak na babae ni Su Kiming. Si Su Xiaotang. Ikaladkad siya. Paalis. Ikaladkad siya. Patayin siya. Don Fu, may utang pa siya sa atin. Patayin siya. Sayang naman. Mukhang maganda naman siya. Baka malaki pa ang kikitain natin sa kanya. Don Fu. Nakikiusap ako, huwag mo akong patayin. Kaya kong magtrabaho para kumita. Gagawa ako ng paraan para mabayaran ang utang ko sa'yo. Ilayo niyo siya rito. Gawin siyang kasambahay ko. Opo, Tay, bakit mo ako iniwan? Bakit ka umalis nang walang pasabi? Ano nang gagawin ko ngayon? Susya Otang. Anong klaseng ligo ang inaabot ng isang oras? Pasensya na po, hindi ko napansin ang oras. Mag-iingat na ako sa susunod. Alam mo ba kung magkano ang utang ng tatay mo sa akin? 200 milyon. Paano mo balak bayaran iyan? Magtatrabaho ako para mabayaran ka. Magtatrabaho? Kahit mamatay ka, na hindi mo iyan mababayaran. Hubarin mo ang damit mo. Sinabi ko sa iyong hubarin mo ang damit mo. Nasa tamang edad ka na ba? Gusto mo bang mabayaran agad ang utang mo?
maging kabit kita 10,000 bawat beses. Kailangan mo lang akong samahan sa kama ng 20,000 beses. At mababayaran na ang lahat ng utang mo. Don Fu, hindi ko alam kung mabubuhay ako ng 20,000 araw. Kung ganoon 7 beses sa isang araw, 2,800 araw, siguradong aabot ka doon. 7 beses sa isang araw. Mas masipag ka pa sa kalabaw sa bukid? Ano ang ibinubulong mo riyan? Don Fu, ako ay... Natatakot na baka hindi mo kayanin? Tinatanggihan mo ba ako? Dahil ayaw mo, manatili ka na lang sa aking bahay at maging yaya habang buhay. Maging yayaman. Ay mas mabuti kaysa ibenta ang aking katawan. Ex-autang, ang lambot ng iyong balat, hindi ka pa yata nakaranas ng mabigat na trabaho. Itong sibuyas, bakit nakakahapdi ng mata? Ang sibuyas na ito, pagkatapos hatiin, ay dapat munang ilubog sa tubig at ibabad ng sandali. Oh, sige. Ikaw, hiwain mo na lang muna ang pipino. Sige. Nahiwa mo ba ang iyong daliri? Patingin nga ako. Naku naman. Hindi ka talaga sanay sa mabigat na trabaho. Bakit ka pa nagtitiyagang maging yaya? Wala na akong ibang pagpipilian. Bata ka pa at maganda. Kung mapagsisilbihan mo ng mabuti si Don Fu, hindi mo na kailangang magdusa ng ganito. Hindi ko. Alam kung paano magpalugod ng lalaki. Kung hindi mo alam, ay pwede namang pag-aralan. Naku, huwag ka nang magsilbi rito sa susunod. Doon ka na magsilbi kay Don Fu. Tuloy ka. Bakit ikaw ang narito? Inutusan ako ni Tia Wu na ihatid ang iyong Amerikana. Iwan mo na lang diyan. Siya kaya, ang gago noong isang gabi. Anong tinitingnan mo? Sa katawan mo, may tattoo ka. Ngayon lang ba nakakita? Huwag kang OA. Bakit? Karaniwan ba ang ganito? Anong nangyari sa kamay mo? Habang naghihiwa, nasugatan ako. Kailan pa mo? Mula sa pagiging senyorita, naging katulong ka? Masakit, di ba? Ayos lang, kahit magmukhang hayop o maging alipin. Minumura mo ba ako? Susya otang? Maniwala ka? Kung hindi ako ang nagpapautang sa'yo, baka binalatang ka na ng buhay ngayon. Don Fu, hindi ko magagawa yon. Kung hindi dahil sa'yo, pulubin na ako ngayon. Mabuti naman. Labhan mo ang mga ito. Sige po. Abogado Jiang, bakit po kayo napadalaw rito? Ang iyong ama, pinabibigay ito sa iyo. Si tatay? Bakit niya ako binigyan nito? Hindi ko rin alam. Sabi ng tatay mo, ang kuwintas na ito, ingatan mong mabuti, huwag itong mawala. Si tatay? May iba pa ba siyang bilin? Mabuhay ka ng maayos. Hanggat may buhay, may pag-asa. Siya nga, anak na babae ni Suki Ming. Sino kayo? May utang ang tatay mo. Patay na siya ngayon. Ang utang niya, ikaw ang magbayad. Ang yaman ng mga Su, naka-freeze na lahat. Pagkatapos ng auction, ang hukuman na ang magbabayad sa inyo. Sa laki ng utang nyo, mababayaran mo ba? Oo nga. Anong hawak mo? Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ito ang pamanang iniwan ng tatay ko. Aba, itong kwintas na brilyante. Ang ganda ah.
Siguradong malaki ang halaga nito. Ako, Kahit pamana pa iyan. Sa amin na ito ngayon, wag po. Magkano ba ang utang ng tatay ko? Mabayaran ko kayo. Ibalik nyo lang ang kwintas ko. may pera ka ba? Ako, wala akong pera ngayon. Pero kapag nagkapera na ako, babayaran ko talaga kayo. Huwag ka nang madaldal. Tandaan mo. Itong kwintas, hindi na maibabalik sa iyo. Tara na. Nagmamakaawa ako, ibalik nyo. Ito ang pamanang iniwan ng tatay ko. Nagmamakaawa ako. Wisit, sa ayaw mo't sa gusto. Don Fu, parang nakita ko si Susya Otang. Isang yaya lang siya. Kung nakita mo siya, hindi mo kailangang mag-ulat sa akin. Pero parang nakita ko na inaapi siya. Tigil! Bakit siya nandito? Bakit ka binugbog? Kinuha nila ang pamanang iniwan ng tatay ko. Utang ng tatay niya sa amin. Anong masama kung kunin ang kwintas? Kahit na ang kwintas na ito ay may halaga, hindi pa rin ito sapat. Pambayad sa utang sa amin. Ibalik mo sa kanya ang kwintas. Sino ka ba? Ibabalik namin dahil lang sinabi mo. Huwag mong isiping porke may magarang kotse ay sikat ka na. Ang utang niya sa inyo, ako ang magbabayad. Ibalik niyo ang kwintas sa kanya. Huwag mo kaming maliitin. Alis na tayo. Tara na. Akin na ang kwintas. Heto, sa iyo na. Sumakay ka muna sa kotse. Ang utang niya sa inyo, babayaran ko para sa kanya. Layas. Hintayin niyo ako. Hindi ko akalain. Natutulungan ako ni Fulinghan. Mas lalo akong nagkautang sa kanya. Don Fu, salamat kanina. Sushi Autang. Kahit ang asong alaga ko ay hindi kailanman naapi ng mga asong kalye. Hindi ko sila kaya. Punta tayo sa ospital. Oy Donfo, hinuli natin si Su Xiaotang para pagbayarin sa utang, di ba? Bakit ngayon, tinulungan mo pa siyang magbayad ng mahigit 1 milyon? Kailan ka pa naging madaldal? Donfo, baka naman mahal mo na si Su Xiaotang. Kamukha niya ang munting Soro. Noong gabing iyon, Anong munting Soro? anak siya ng pamilyang Su. Paano siya magtatrabaho sa isang klub sa gabi? Hindi siya ang munting Soro. Tatay, huwag mo akong iwan. Nabubaliw na yata ako. Nandito siya bilang pambayad. Pero bakit? Parang Reyna ang turing ko sa kanya? Upo ka at kumain tayo. Ikaw ang amo. Ako ang kasambahay. Hindi pwedeng labagin ang patakaran. Bakit ka pa nakatayo riyan? Akala ko gusto mong kumain. Ako ay nakatayo rito para sa silbi mo? O baka, balatan ko na lang ang hipon para sa iyo. Sige, balatan mo. Xiaotang, ano ang nangyayari sa iyo? Ayos lang ako. Pakiramdam ko lang ay, medyo nasusuka ako. Nako, nitong mga nakaraang araw, halos wala kang kinakain. Kahit sa mamantikang pagkain ay nasusuka ka. Baka naman, buntis ka na.
Su Xiaotang, buntis ka. Ako, hindi ko alam. Nakipagtalik ka sa ibang lalaki. Oo, Nagpapanggap ka sa harap ko, Santa Santita. Akala ko pa naman, napakalinis mo. May lalaki ka na pala. ako. Sino ba ang lalaking yon? May utang ang pamilya mo. Hindi ba niya binabayaran? Hindi ko alam. Ganyan na ang lagay mo. Hindi ka niya tinutulungan. Pinoprotektahan mo pa siya. Hindi ako nagsisinungaling. Talagang hindi ko alam kung sino siya. Hindi mo alam kung sino siya, pero nagbuntis ka ng bata niya. Su Xiaotang, bakit ang baba mo? Hi, Don Fu. Hindi siguradong buntis si Xiaotang. Kanina lang, nasabi ko lang yon. Tia Wu, tawagin agad ang doktor para suriin siya. Opo, Su Xiaotang, kung sa loob ng tiyan mo ay may dinadalang bastardo, huwag mong asahang mailuluwal mo yan. Bakit? Hindi mo ako tatay, lalong hindi mo ako asawa. Bakit ko naman bubuhayin ang isang pabigat na gaya mo, pati na ang bastardo sa tiyan mo? Don Fu, nandito na ang doktor. Dalhin ang doktor sa kwarto para suriin siya. Opo. Don Fu, lumabas na ang resulta. Ito ay buntis siya. Opo. Gusto niyo bang dalhin si Xiaotang sa ospital? Bodyguard. Dalhin si Su Xiaotang sa ospital para alisin ang bata. Opo. Anong ginagawa niyo? Ikaw? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sarili ko itong bata. Anong karapatan mong ipalaglag ito? Su Xiaotang, may utang ka sa akin. Hindi mo ito mababayaran habang buhay. Kaya wala kang karapatang pumili para sa sarili mo, ikaw man o ang bastardo sa tiyan mo. Ang buhay niyo ay nasa kamay ko. Ako ang masusunod. Dalhin siya sa ospital. Opo. Opo. Bitawan mo ako. Don Fu, wag na po kayong magalit. Tinanong ko na si Xiaotang. Sabi niya ay wala siyang nobyo. Ang dahilan nito ay pinilit siya ng isang estranghero. Kaya siya nagkaroon ng bata. Pinilit ng estranghero. Ang tangang babaeng ito. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Doktor, alisin ang bata sa kanya. Sino ba kayo? Tauhan kami ni Don Fu. Don Fu. Sinong Don Fu? Fulinghan. Sige. Ito. Sisigaw na ako kapag hindi ka tumigil. Bitawan mo ako. Nilagyan ako ng gamot. Tulungan mo ako. Pababayaran kita para rito. Tinanong ko na si Xiaotang. Sabi niya ay wala siyang nobyo. Ang dahilan nito ay pinilit siya ng isang estranghero. Kaya siya nagkaroon ng bata. Posible kaya? Na siya ang munting Soro? Don Fu, Nasaan si Su Xiaotang? Tinatanong ko kayo, nasaan si Su Xiaotang? pasensya na Don Fu. Si Su Xiaotang ay nakatakas. Ano? Nakatakas. Xiaoze, mula ngayon ito na ang ating bahay. Mommy,
Bumalik ba tayo para hanapin si tatay? Xiaoze, wala kang tatay. Ang dahilan kung bakit ka binalik ni nanay ay dahil dito ang ating bahay. Tara na. Sino ka ba talaga? Huwag. Anim na taon na. Bakit hindi ko pa rin siya malimutan? Don Fu, sumabog ang bank card nyo. May pumasok na 200 milyon na transfer. $200 milyong. Sinong may utang sa akin ng 200 milyon? Alam mo ba kung magkano ang utang ng tatay mo? 200 milyon. Si Su Xiaotang kaya ito? Wang Hao, pumunta ka sa bangko ngayon at tingnan mo kung kanino galing ang pera. Sige po. Ma'am Su, may balita na galing sa ibayong dagat ang $200 milyong na utang nyo kay Fu Linghan ay nailipat na sa itinalagang account. Sige. Hello? Don Fu. Nalaman ko na ang account ay galing sa bangko sa ibayong dagat. Ang may-ari ng account ay manager ng kumpanya ng pamamahala ng yaman. Kung sino ang kliyente niya, ayaw niyang sabihin. Naintindihan ko. Su Xiaotang. Ikaw ito, di ba? Maliban sa iyo, wala nang ibang may utang sa akin. Xiaozi, pupunta tayo sa paaralang pang kindergarten na ito para mag-aral, okay ba? Malapit ito sa kumpanya ni nanay. Kaya sabay na tayong papasok at sabay na uuwi sa bahay. Susunod po ako kay nanay. Napakabait naman. Xiaotang, narito na ako. Mengmeng? Mengmeng, bakit ka pa nagdala ng regalo sa pagpunta mo rito? Hey, ito ay isang magandang bagay. Tingnan mo sa kwarto mo. Anong magandang bagay? Ay huwag mong tingnan. Mag-usap muna tayo. Naku po Diyos ko. Xiaotang, bakit may gwapong bata rito sa bahay niyo? Huwag mong sabihing anak na lalaki mo siya. Gusto ko talagang sabihin sa'yo, pero mahaba ang kwento. Kaya sa personal ko na lang sasabihin. Sino ba ang tatay ng bata? Hindi mo alam. Isa ka talagang magandang tanga. Hindi mo man lang alam kung sino ang tatay ng bata, pero nanganak ka pa rin. Naaalala ko lang nagwapo siya. Sige na nga, sa totoo lang tungkol sa pagkakaroon mo ng anak, mas curious ako kung paano ka mula sa pagiging mahirap ay naging isang mayamang babae. Ang bagay na ito. Sandali lang, huwag ka munang magsalita. Hayaan mo akong manghula. Baka naman nakakilala ka ng isang mayamang ninong. Tapos ang ninong mo ay namatay na at nag-iwan siya ng malaking mana para sa iyo. Tama ang kalahati. Ang nagbigay sa akin ng malaking yaman ay ang itay ko talaga, pero hindi siya ninong. Pero ang tunay na ama mo, hindi ba pumanaw na siya? Nag-iwan si tatay ng kuwintas. Sa loob ng kuwintas na iyon, may bagong teknolohiyang gawa niya. Grabe, ang galing. Xiaotang, sabi ko na nga ba, ang galing ng tatay mo, hindi kanya lolokohin. Saan ka ba nagtatrabaho? Maayos ba ang trabaho mo? Hay nako, sa dati pa rin. Amo, mayroon po kayong bagong mensahe. Hoy, Xiaoze. Amo, ayon sa impormasyon mula sa database, ang lalaking kamukha ninyo, ang resulta ay si Fu Linghan. Kamukhang kamukha ko ang lalaking ito. Siya kaya ang tatay ko? Hemp, walang kwentang tatay, walang pananagutan, kailangang maturuan ko siya ng leksyon. Don Fu, wag na po kayong uminom. Masama po iyan sa sikmura nyo. Pinapunta po ako rito ng doktor. Nagbalik na si Su Xiaotang. Naghihinala po ba kayo na si Su Xiaotang ang nagbayad ng 200 milyon? Wala nang iba kundi siya. Sa bagay, bukod sa kanya, sino pa ba ang uutang sa inyo ng ganito kalaki? Ngayong nagbalik na siya? Bakit hindi siya makipagkita sa akin ng personal? Matapos ang operasyon sa kanya ng doktor, bigla na lang siyang nawala. Nasaan ang bata? Tinanggal na po. Opo. Siguradong sinusumbatan niya ako. Noong pinilit kong isilang si Xiaoze, siguro ay padalos-dalos lang ako.
Pero kailanman ay hindi ako nagsisisi. Doktor, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo pong tanggalin ang aking bata. Nakikiusap po ako sa inyo. Pero ito ang utos ni Don Fu. Wala rin akong magagawa. Doktor, aalis po ako rito para hindi nila ako mahanap. Kailangan niyo lang sabihin sa kanya na ang bata ko ay wala na. Hindi nila kayo sisisihin. Nakikiusap po ako sa inyo. Nakikiusap po ako sa inyo. Pakiusap po, tulungan niyo ako. Sige. Dumaan ka rito palabas. Hindi ko alam kung sino ang tatay ni Xiaoze. Pero kahit sino pa siya, hinding-hindi niya magagawa na agawin ang aking bata? Sir Fu, nahack ang lahat ng computer sa kumpanya. May isang linya ng salita sa bawat screen. Sa ngayon, ang departamento ng cybersecurity ay inaayos pa ito ng madalian. Sa bawat computer, may isang linya ng salita. Anong salita? Malalaman nyo rin mamaya. Isang gago si Fulinghan. Bago magdilim, hanapin nyo ang utak nito. Opo. Hayop na yon at nagawa akong murahin. Mukhang sawa na siya sa buhay niya. Kung ganoon, alam na ng buong kumpanya na isa kayong gago. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Sir Fu, pasensya na po. Nagkamali ako ng sabi. Hindi po kayo ang gago, ang hacker ang tunay na gago. Nanay. Bakit sa unang araw ng eskwela ay nakapag-away ka na agad? Mali ang manakit ng ibang bata. Huwag mo na itong uulitin. Naintindihan mo ba? Sinabihan niya akong wala akong itay na isa akong batang ligaw. Kaya ko siya sinaktan. Sinabihan ka ba talaga niya ng ganoon? Opo. Sa susunod, kapag sinabihan ka na isa kang batang ligaw, dalhin mo siya agad sa guro. Hayaan mong ang guro ang magturo sa kanya, pero kapag hindi pa rin siya tumigil, doon na tayo lalaban. Opo. Sigurado ka bang dito nakatira ang hacker? Opo. Base sa datos ng Departamento ng Teknolohiya, narito ang hacker. Maghintay muna kayo rito sa labas. Masusunod po. Siya utang. Sa labas, may grupo ng mga hindi kilalang lalaki. Mga hindi kilalang lalaki? Oo. Sa hitsura nila. Hindi naman sila mukhang masama. Pero, hindi rin sila mukhang mabuti. Aling Zhang, dalhin mo muna si Xiaoze sa kwarto. Halika na, Xiaoze. Bakit siya narito? Su Xiaotang. Su Xiaotang. Hindi ba si Su Xiaotang ito? Nagkamali ba tayo ng lugar? Su Xiaotang. 6 na taon kang nagtago. Saan ka nagpunta sa 6 na taon na iyon? Fulinghan, ang utang ko sa iyo, parang nabayaran ko na ng buo. Ikaw nga ang nagbayad ng pera. Bakit hindi mo binigay ng personal? Kung hindi ako pumunta rito ngayong gabi, balak mo bang magtago sa akin habang buhay? Ginoong Fu, ang salitang tago. Parang hindi naman yata tama. Ang pera ay utang ng aking ama. Bakit kailangan ko itong ibigay sa iyo? Saan ka kumuha ng ganoong kalaking pera? Oh, nakahanap ka na ba ng bagong sponsor? Wala kang pakialam. Bakit ka pumunta rito ngayong gabi? May iba ka pa bang kailangan? Ikaw. Su Xiaotang, ganyan ka ba tumanggap ng bisita? Nauuhaw ako. Ipagkuha mo ako ng tubig. Sige na. Don Fu, hindi ba't pumunta tayo rito? Para sa hacker? Hahanapin pa ba natin? Lumabas ka muna. Sige.
Hoy, ikaw. Su Xiaotang, panloob mo ba ito? Ang wild mo na pala ngayon. Ano bang pakialam mo rito? Bigay lang ito ng kaibigan ko. Anong klaseng kaibigan ang magbibigay niyan? Lalaki ba o babae? Wala kang pakialam. Mayaman ka na kaya sumasagot ka na. Fulinghan, bayad na ang utang ko sa iyo. Ang kalayaan ko ay nasa mga kamay ko na ngayon. Huwag mo na akong tingnan ng ganyan, na parang nasa taas ka. Ikaw, Alam mo ba kung bakit pumunta ako sa bahay mo ngayong gabi? bakit? Nahack ang network ng kumpanya ko. At ang hacker ay nasa bahay mo. Su Xiaotang, huwag ka nang magkunwaring walang alam. Ikaw ang hacker na iyon, hindi ba? Anong hacker? Fulinghan, siguradong nagkakamali ka. Hindi ko ni-hack ang kumpanya mo. Hindi mali ang impormasyon ko. Su Xiaotang, galit ka pa rin sa akin. Dahil inalis ko ang iyong bata noon. Kaya gusto mong pabagsakin ang kumpanya ko, hindi ba? Fulinghan, mayaman na ako ngayon. Pero ang pabagsakin ng kumpanya mo, sa tingin ko ay wala pa akong kakayahan. Mabuti at alam mo ang limitasyon mo. Su Xiaotang, bakit may mga laruan ng bata sa bahay mo? Fulinghan, bakit habang tumatanda ka ay lalong nagiging usisero? May lingerie man sa bahay ko o mga laruan ng bata. Wala na itong kinalaman sa iyo? Mahahanap ko rin ang hacker sa bahay mo. Su Xiaotang, tingnan na lang natin. Xiaoze, may itatanong si nanay sa iyo. Huwag kang magsisinungaling. May isang tito na pumunta rito sa bahay kanina. Sabi niya may hacker na nag-hack sa kumpanya nila. Nalaman niya na dito nakatira ang hacker. Tinatanong ni nanay kung ikaw ba ang hacker na iyon. Anak na lalaki, bakit mo ba ito ginawa? Labag sa batas ang ginagawa mong iyan. Alam mo ba iyon? Sige na, hindi mo pa alam ang batas. Pero sa susunod ay wag mo na itong uulitin. Baka may pumunta na naman dito sa bahay natin. Naiintindihan mo ba? Nalaman na ni Fulinghan ngayon na nandito sa bahay natin ang hacker. Mukhang hindi na natin ito maitatago pa. Don Fu, kinumpirma ko na sa Departamento ng Teknolohiya, ang hacker ay nasa bahay nga ni Binibining Su. Tinanong ko na siya. Hindi siya umamin. Mukhang hindi siya ang hacker. Kung hindi siya, baka ibang tao sa bahay niya. Ibig mo bang sabihin ay may ibang lalaki roon? Sa tingin ko ay dapat muna nating imbestigahan kung sino ang kasalukuyang nobyo ni Su Xiaotang. Baka doon ay mahuli na natin ang hacker na iyan. Nakahanap nga siya ng bagong sponsor. Kung hindi, ay paano niya mababayaran ang utang sa akin? Oo nga, hindi biro ang 200 milyon. Sino kaya ang sponsor na ito? Napakagalante naman niya. Ganoon ba talaga siya kaakit-akit? Bakit ka nakatingin sa akin? Hindi ako naaakit sa kanya. Sa tingin ko, madali lang imbestigahan ang sponsor na iyon. Magbabantay ako sa tapat ng bahay niya, bukas ng umaga. Don Fu, hintayin mo ang magandang balita ko? Ang sinabi ni nanay sa'yo kagabi, naalala mo ba? Tandaan ko na bawal manakit. Kapag may nang-away sa akin, isusumbong ko sa guro. Napakabait mo. Tara na. Anak ng, bakit may bata rito? Hello? Boss, nakuha ko na. Sinend ko na ang litrato. Tingnan mo agad. Nakuha mo lang naman. Bakit ka ba masyadong excited? Tingnan mo kung anong oras na. Ayaw ko po sanang istorbohin ang tulog nyo, pero sobrang excited lang talaga ako. Tingnan nyo ang litrato. Siguradong hindi nyo ako sisisihin. Bakit may bata rito? Anak ba ito ni Su Xiaotang? Mayroon siyang ganito kalaking bata? Wang Hao, may nakuha ka pa bang iba? Tulad ng tatay ng batang ito. Wala nang ibang nakuhaan, si Su Xiaotang lang. At ang bata, magpadala ka agad ng tao. Gusto kong malaman kung sino ang tatay. sige, magpapadala na ako ngayon. Ang bata ni Su Xiaotang 6 na taon na ang nakalilipas ay malinaw na ipinatanggal. Posible bang ang batang ito ay anak niya sa ibang lalaki? Pasok? Presidente, may babae sa ibaba. Siya si Su Xiaotang. Gusto raw makipag-usap tungkol sa pag-hack kahapon. Papasukin mo siya. Sige po.
Bakit mo isinasara ang pinto? Gusto mo bang marinig ng iba ang pinag-uusapan natin? Ang pag-hack sa kumpanya mo kahapon ay may kinalaman nga sa akin. Babayaran ko ang nawala sa inyo. Sabi mo hindi ikaw. Sino ba talaga? Sige, wag mong sabihin. Ibang paksa naman tayo. Sino ang batang ito? Ikaw. Ikaw. Palihim mo akong kinunan. Sagutin mo ang tanong ko. Sino ang batang ito? Ako. Siya ba ang iyong anak na lalaki? Oo. Siya ang aking anak na lalaki. Siya rin ang nag-hack sa network ng kumpanya mo. Kailan ka pa nagkaroon ng anak na lalaki? Fulinghan, personal ko itong usapin. Wala kang pakialam dito. Nandito ako para pag-usapan ng danyos. Gusto mo ba talagang magkaanak? Sino ba ang tatay ng bata? Dahil ayaw mo naman ng danyos, aalis na lang ako. Bumalik ka rito. Dahil gusto mong pag-usapan ng personal na buhay, pag-usapan naman natin ang sa iyo. Tingnan mo ang edad mo. Kasal ka na ba? Sino ang asawa mo? May bata ka na ba? O baka may bastardo? Kailangan ba talagang may patama ang mga sinasabi mo? Ayos lang na gawin mo iyan sa iba. Pero kapag ginawa sa'yo ay hindi mo kaya, masyadong bias ka. Walang asawa, hindi kasal at walang bata. Wala ring bastardo. Dapat ka nang magmadali. Balita ko kapag ang lalaki ay lampas na sa 35 taong gulang, bumababa na ang kalidad doon. Baka hindi maging matalino ang magiging anak mo. Sinusumpa mo ba ako? Hindi, paalala lang ito para sa ikabubuti mo. Huwag ka namang masyadong sensitibo. Salamat na lang. Walang anuman. Sabi mo kanina ay ang anak na lalaki mo ang nag-hack sa network ko. Totoo ba iyon? Kailangan ko bang bigyan ng aking anak na lalaki ng isang gawa-gawang kaso? Kung ganoon ay henyo ang anak na lalaki mo? Medyo matalino lang siya ng kaunti. Kaya sino ba talaga ang tatay niya? Basta hindi ikaw. Ikaw? Mukhang ang pag-hack sa network ng kumpanya kahapon ay hindi nagdulot sa'yo ng anumang lugi. Dahil dito, Su Xiaotang, 6 na taon na ang nakalilipas, naiwan mo ang maleta mo sa bahay ko. ibig bang sabihin? Itinago mo pa rin iyon? Oo naman. May isang bagay sa loob ng maleta mo na lagi kong daladala. Gusto mo bang malaman kung ano iyon? Ano ba iyon? Sa hitsura mo, naaalala mo ang maskarang ito. 6 na taon na ang nakalilipas, sa bar ay may nakasama akong babae. Suot niya ang maskarang, katulad na katulad nito. Siya ba talaga ang estrangherong lalaki noon na kumuha ng aking pagkabirhen? Bakit nasa iyo ang maskarang ito? Ang babaeng nakasama ko noon. Ikaw ba talaga yon? Si Fulinghan? Ang lalaking kumuha ng aking pagkabirhen? Siya ang tunay na ama ni Xiaoze. Bakit ka umiiyak? Su Xiaotang. Tama ang hinala ko, di ba? Ano naman kung tama ka? Tapos na ang lahat ng iyon? Akala mo tapos na, pero para sa akin ay hindi. Kung alam ko lang na ikaw ang munting soro noon, hindi kita pipiliting ipaalis ang bata. Kaya ang batang iyon ay sa akin, tama ba? Oo. Ang batang pinilit mong ipaalis noon ay sarili mong dugot laman. So, Nandito na ang senyorita. Nabalitaan kong kumita ka ng malaki. Hindi ko akalaing totoo pala. Anong ginagawa mo rito? Magkakilala ba tayo? Bakit mo naman nasabi yan? Ako kaya ang kuya mo. Huwag kang magbiro. Noong nag-divorce ang nanay at tatay ko, at nagpakasal siya sa tatay mo, pwede mong tawaging nanay ang nanay ko, pero hindi mo ako kapatid. Dahil sumama ako sa tatay ko. Bakit kailangan pang linawin yan? Nanay mo ang nanay ko, kaya natural na kuya mo ako. May problema ba? 6 na taon na ang nakalilipas nang mag-bankrupt ang kumpanya ng tatay ko. At mabaon kami sa utang na mahigit 100 milyon. Bakit hindi mo naisipang hanapin ako? Hindi ko naman alam ang sitwasyon nyo noon. Ngayon naman, ayaw ko ring malaman kung ano ang sitwasyon ng pamilya Huanyo. Layas. Su Xiaotang. Nakalimutan mo na ba? Na nakalibing pa ang nanay mo sa libingan ng mga ninuno namin? Maniwala ka sa akin. Inampal mo ako. Bibilang ako hanggang 3. Lumayas ka na. Wala kang hiya.
asistente ng presidente. Ikaw ba ang asistente ni Su Xiaotang? May kailangan po ba kayo? May kailangan nga ako sa'yo. Tara, mag-usap tayo sa ibang lugar. Ito ang impormasyon ni Su Xiaotang nitong mga nakaraang taon. Pero may isang problema. Wala kaming mahanap na balita tungkol sa kanyang bata. Hindi alam kung kailan ipinanganak ang kanyang bata. At hindi rin alam kung sino ang ama ng kanyang bata. Hindi mo ba tiningnan ang mga lalaki sa paligid niya? Walang nakitang lalaki sa paligid niya. Ang alam lang namin ay may isang lalaking asistente na kinuha lang pagka-uwi niya sa bansa. Wala ba siyang naging nobyo? Maaaring mayroon, pero wala kaming mahanap na anumang record. Naintindihan ko na maaari ka nang umuwi. Gabi na po, bakit hindi pa kayo aalis? Pinatay ko ang sarili kong dugo at laman. Talagang wala akong kwentang tao. 6 na taon na ang nakalilipas ang dinadala ni Su Xiaotang ay sa akin. Ito, paanong naging ganito ang pagkakataon? Ganoon nga ang nangyari. Parang pinaglalaruan ako ng tadhana. Don Fu, huwag na po kayong masyadong malungkot. Tiyak na magkakaroon pa kayo ng bata sa hinaharap. Hindi lang ito tungkol sa bata. 6 na taon na ang nakalilipas. Sinaktan ko rin si Su Xiaotang. Hindi kaya minamahal nyo na siya? Paano kayo makakaramdam ng pagsisisi sa isang babae? Layas? Tuloy. Ma'am Su, mayroong industry summit ngayong linggo? Kararating nyo lang sa bansa, hindi pa kayo pamilyar sa kalakaran ng negosyo rito. Iminumungkahi kong magpakita kayo roon para makilala ang lahat. Sige, samahan mo ako pagdating ng oras na iyon. Sige. Ma'am Su, ito si Sir Wu ng Yuansheng Group. Kumusta, Sir Wu? Ako si Su Xiaotang. Ikinalulugod kitang makilala. Masyado kang magalang, Binibining Su. Hindi ba si Binibining Su, yon? Bakit siya narito sa party? Boss na siya ngayon ng Su Group. Hindi katakatakang narito siya. Ang chip tech ng Su Group ay mas advanced kaysa sa iba? Kung makikipagtulungan tayo sa kanila, ang ating bagong proyekto ay lalong mapapabuti. Bakit hindi nyo kausapin si Binibining Su? Bakit hindi ikaw ang kumausap sa kanya? Hindi ko po kaya. Mukhang nakakatakot siya. Pati ang kanyang anak na lalaki ay magaling. Madali lang niyang nahack ang mga computer ng kumpanya. Pwede bang huwag mo nang ipaalala yon? Sige po, tatahimik na ako. Sir Fu, matagal na kitang gustong makilala. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon. Hindi ko akalaing makikita kita rito. May VIP na silid sa itaas. Gusto niyo bang uminom ng isang baso? Wag na. May ilang katanungan pa sana ako na gustong itanong sa inyo kung ayos lang po sa inyo. Hindi ayos? At isa pa, nakaharang ka sa paningin ko? Nasaan si Su Xiaotang? Hindi ko po alam. Nandyan lang siya kanina. Umalis na ba siya? Ma'am Su, kung alam ko lang na bawal ka uminom, pinalitan ko na sana ito ng juice. Hindi naman ako uminom ng marami ngayon. Bakit ba ang hilong-hilo na ako? Ganito ba talaga kahina ang resistensya ko? Ipagre-reserba ko po kayo ng kwarto. Magpahinga muna kayo rito sa hotel. Gusto ko nang umuwi sa bahay. Pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Ma'am Su, sa kalagayan niyo pong iyan, baka masuka lang kayo pa uwi sa bahay. Sige na, kumuha ka na ng kwarto. Bini, kukuha lang po ako ng isang kwarto. Don Fu, mukhang lasing na si Binibining Su kapag hindi natin siya tinulungan. Baka makuha pa siya ng ibang lalaki. Ano po sa tingin nyo? Sir Fu, bitawan niyo po ang boss ko. Lasing ang boss mo. Ihahatid ko siya sa bahay. Fuling Han? Ako ito. Mahina ang tolerance mo. Huwag ka nang uminom sa susunod. Sir Fu, hindi niyo alam kung saan nakatira ang boss ko. Ako na lang ang maghahatid. Alam ko. Tabi. Boss, close ba kayo ni Fuling Han? Hindi ako kampante na kasama niyo siya. Kung ayaw niyo siyang makasama, sabihin niyo lang sa akin, tatawag ako ng gwardya. Kahit na nakakainis siya. Hindi siya masamang tao. Umalis ka na sa daan. Sir Wu, kinuha ni Fuling Han si Su Xiaotang. Ano? Paano sila nagkalapit? Wisit? Nakatakas na naman si Su Xiaotang. Sir Huo, wag na kayong magalit. May pagkakataon pa sa susunod. Mag-ingat ka. Huwag mong hayaang paghinalaan ka ni Su Xiaotang. Sige.
Don Fu, ang pagmamaneho mula rito ay mahigit 40 minuto. Kaya mo bang magtiis? Hindi. Sa bahay ko na lang. Sige po. Si Xiao Tang ba ito? Namamalikmata ba ako? Hindi ba umalis na siya 6 na taon na ang nakalilipas? Siya nga. Tiyawo! Paliguan mo muna siya. Lasing na lasing siya. Opo, sige po. Bakit siya nasa kama ko? Ayaw niyang pampaligo. Sabi niya, matutulog na siya. Kaya dinala ko na siya rito sa taas. Naintindihan ko. Magpahinga ka na muna. Mamaya ililipat ko siya sa silid panauhin. Sige po. Su Xiaotang, ang hina ng tolerance mo. Huwag ka nang maging kahiya-hiya sa labas. Kung hindi mo ako nakatagpo ngayon, hindi mo alam kung paano ka mamatay. Fulinghan, bakit ka nasa bahay ko? Tingnan mong mabuti kung kaninong bahay ito. Hindi ito ang bahay ko? Salamat sa pagdala sa akin sa hotel. Tumahimik ka na lang at matulog. Ang sakit ng ulo ko. Pakiramdam ko sa sabog na ito. Huwag kang malikot, lalong hihilo, halika rito. Ang sarap. Magaling ang serbisyo. Bibigyan kita ng tip mamaya. Su Xiaotang, ano bang tingin mo sa akin? Bibigyan ako ng tip. Madalas ka sigurong gumagala sa labas. Huwag kang tumigil. Sabihin mo ang presyo. Magkano ba? Maraming pera si ate. Talagang madalas ka ngang naglalaro sa labas. Naglalaro ng ano? Naglalaro ng mga lalaki. Lalaki. Paglalaruan ba kita? Ako. Linghan, balita ko makikipagtulungan ka sa Su Group. Ang galing naman, kaklase ko ang kuya ng boss ng Su Group, si Huo Zixun. Ang kuya ng boss ng Su Group. Dahil lang sa koneksyong iyan, pumunta ka pa rito para magyabang. Hindi ako nagyayabang. Kung hindi pagyayabang, ano iyan? Huwag mong sabihin. Hindi ko alam na walang kwenta ang Huo Zixun na iyon. Pero ang sabi niya sa akin, kaya niyang makuha ang Su Group. Xiao Tang, ipinagtabi kita ng almusal. Kumain ka muna bago ka umalis. Wag na siguro. May bisita ka naman pala? Linghan, sino siya? Bakit siya nasa bahay mo? Ano mo ba siya? Siya ang boss ng Su Group. Si Su Xiaotang. Siya. Siya si Su Xiaotang. Ako at siya. Lasing na lasing ako kagabi. Isipin mo na lang na walang nangyari. Ngayong gising ka na. Itatanggi mo na lahat. Lasing ako kagabi. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa bahay mo. Hindi naman siguro ako naglakad lang papunta rito. Ako ang nagdala sa iyo rito. Dahil dinala mo ako rito. Ano man ang nangyari, dapat mong panagutan niyon. Kung hindi ako lasing, hindi ako pupunta sa bahay mo. Mukhang ako pa ang nag-assume at nakialam pa ako, ganoon ba? Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay may bisita ka. Asikasuhin mo muna ang bisita mo. Hindi ka na ba mag-aalmusal? Hindi na. Siguradong naghintay ang anak na lalaki ko ng isang gabi. Kailangan ko nang umuwi agad. Ikaw. Anak na lalaki. Sabi niya anak na lalaki niya. May anak na lalaki na siya. Anong problema? Siguro ay kasal na siya. O kaya naman ay may bata na siya. Ang pagkakaroon ba ng bata ay labag sa anumang batas ng ating bansa? Linghan, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang punto ko ay may bata na siya. Hindi kanya deserve. Ang isang babae, kung karapat-dapat ba siya sa akin, ay walang kinalaman sa pagkakaroon niya ng bata. Gusto mo ba talagang maging tagasalo? Dapat kang humanap ng mas malinis na babae. Manahimik ka. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan mo, ipatatapon kita sa bodyguard ko. Lumayas ka. Mabait si Xiaoze. Xiaotang, sa wakas ay bumalik ka na. Nag-alala sa iyo si Xiaoze. Mula kaninang umaga, hindi pa siya kumakain ng maayos. Xiaoze, maraming nainom si nanay kagabi, kaya sa labas na ako natulog. Huwag kang mag-alala.
Okay na si nanay ngayon. Nasa bahay ka ni Fulinghan kagabi. Paano mo nalaman? Chinek ko ang location ng phone mo kahapon. Maraming nainom si nanay kagabi. Nagkataong nakita ko si Fulinghan at dinala niya si nanay sa bahay niya. Siya ba ang tatay ko? Siguro nga. Magkamukha kasi kayong dalawa. Xiaoze, gusto mo ba ng tatay? Kung gusto mo ng tatay, pwede kong sabihin kay Fulinghan. Kakain na ako. Aling Zhang? Aalis ako mamaya. Hindi na ako kakain dito ng tanghalian. Sige. Hello po, heto na ang alak nyo. Siya Otang, umiinom ka ng ganitong oras. Hindi ka ba pupunta sa kumpanya? Gusto kong subukan ang tolerance ko. Hindi dapat ito ganito kahina. Sasamahan na kitang uminom. Xiaomeng? Kagabi ay natulog kami ni Fulinghan. Ano ba talagang meron sa inyong dalawa? Masyado akong naparami ng inom kagabi. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero iniuwi niya ako sa bahay nila. Sa tingin ko talaga, may gusto siya sa iyo. Kung hindi, bakit kanya iuuwi? Kaninang umaga lang, may nakita akong babae sa bahay nila. Mukhang magulo ang personal na buhay niya. Ayaw ko talagang madamay sa gulo niya. Tama ka, hindi tayo dapat makialam diyan. Ma'am Su, bakit amoy alak po kayo? Uminom po ba kayo ngayong araw? Oo, uminom lang kami ng kaibigan ko. Gusto niyo po bang magpahinga muna? Wag na. Joyang, hindi ba nakakapagtaka? Sa party kagabi, isang baso lang ay hilo na ako, pero 2 baso kaninang tanghalian. Gising na gising pa rin ako ngayon. Baka mas matapang lang ang alak kagabi. Pero parehong alak lang naman iyon. Hindi ko alam kung anong nangyari kagabi. Bawasan niyo na lang po ang pag-inom. O siya nga pala. Nandito na ang asawa ni Supervisor Zhao ng departamento ng RD. Papasukin mo siya agad. Sige po. Ma'am Su, nandito na po siya. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Ate, kumalma lang po kayo. Aksidente ang pagkamatay ni Supervisor Zhao sa kumpanya. Malungkot din po kami. Pero walang kinalaman si Ma'am Su rito. Sana mabulok ka rin sa impyerno. Ma'am Su, okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Tungkol sa departamento ng RD, wag na po kayong masyadong mag-alala. Makakahanap din tayo ng mas magaling na mga eksperto. Lumabas ka muna. Gusto ko munang mapag-isa. Hello? Ginoong Fu, ngayon ang araw ng iyong regular checkup. Anong oras ka darating? Naintindihan ko. Pumunta tayo sa sentro ng rehabilitasyon sa pag-iisip. Sige po. Dr. Lee, maayos ang tulog ko kagabi. Noong kamakalawa at noong bago pa iyon, kung tuloy-tuloy na bumubuti ang iyong tulog, tsaka lang hindi na kailangan ng therapy. Dalhin mo ito. Su Xiaotang, kanino ba talaga ang bastardo na ito? Fulinghan, bitawan mo ako. Nagmamakaawa ako. Bitawan mo ako. Hindi, kung hindi ka magsasabi. Sasakalin ko siya ngayon din. Fulinghan, pagsisisihan mo ito. Hindi ako nagsisisi. Papatayin mo ang sarili mong anak na lalaki. Hindi ka ba talaga magsisisi? Si Xiaoze ay anak mo. Siya ang iyong anak na lalaki. Xiaoze. Xiaozi. Xiaotang. Xiaotang. Si Xiaoze ay anak ko. Hindi. Panaginip lang ito. Binabangungot ako. Pero, ang panaginip na ito? Bakit parang totoong totoo? Itong si Su Xiaotang. Dahil sa kanya hinding-hindi ako pipiliin ni Fulinghan. KR, huwag ka nang masyadong magalit. Hindi na magtatagal si Su Xiaotang. Kapag nawala sa kanya ang Su Group, iiwan din siya ni Fulinghan. Ang ibig mong sabihin, kasama siya ni Fulinghan para lang sa Su Group. Siyempre naman, ang Su Group ay nakagawa ng bagong smart chip. Maraming gustong makuha ito. Pati na ang Fu Group. Kamakailan lang, biglang namatay ang pinuno ng RD. Ngayon ang Su Group ay nasa gitna ng matinding kaguluhan. Oh, ibig mong sabihin, kapag nakuha ang chip, makukuha ko si Fulinghan. Kaya, mo bang nakawin ang chip para sa akin? Sa ngayon, si Su Xiaotang lang ang may hawak sa chip. Pero, pwede nating samantalahin ang gulo sa loob ng Su Group.
para makahanap ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling magsabi. Key Air, katulong mo. Mas mapapabilis ang aking mga plano. Manood ka na lang ng palabas. Nabayaran ko na ang asistente ni Su Xiaotang. Hindi na magtatagal? Tuluyan nang babagsak si Su Xiaotang. Ito ang info ng isang senior R, D. Inhenyero. Ibigay mo ito sa kanya bukas. Kailangan niya ng tao ngayon. Siguradong kukunin niya siya. Sir Huo, nabayaran niyo na ba ang taong ito? Nakaligtas si Su Xiaotang noon. Pero ngayon hindi na siya papalarin. Ma'am Su? Ito ang nalaman ko kagabi mula sa isang kaibigan tungkol sa isang senior inhenyero. Siya si Zhang Wei. Magaling siya sa larangan ng chip research. Kararating lang niya sa bansa. At wala pang bagong kumpanya. Bakit hindi natin siya kunin? Sige, isa't mo ang pagkikita namin. Wang Hao, nakita mo na ba ang anak na lalaki ni Su Xiaotang? Ano ang tingin mo sa anak na lalaki niya? Ang galing talaga ng anak na lalaki niya. Ang ibig kong sabihin ay ang hitsura niya. Ang hitsura ba? Medyo kamukha ng malaking Tibetan Mastiff ng kapitbahay ko. Sinasabi mong mukha siyang aso. Bakit mo biglang tinatanong iyan? Sabihin mo, posible kaya na? Akin ang bata na yon. Hindi ba't matagal na ninyong ipinaalis ang bata? Sige na, lumabas ka na. Ma'am Su, sasagot lang ako ng tawag. Oho. Sige po, naihatid ko na siya rito. Oho. Ma'am Su, birthday ng girlfriend ko ngayon. Tinatawagan niya ako para samahan siya. Sige na, pumunta ka na. Aalis na ako. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Boss, parang nakita ko ang asistente ni Su Xiaotang kanina. Saan mo siya nakita? Doon sa paradahan ng hotel. May kausap siyang isang lalaki. Pamilyar ang mukha ng lalaking iyon. Parang si Huo Zixun iyon. Ang hayop na si Huo Zixun. Naisipan niya talagang gumamit ng maduming paraan laban kay Su Xiaotang. Ang ibig niyo bang sabihin, binayaran ni Huo Zixun ang asistente ni Su Xiaotang? Dapat ba nating babalaan si Su Xiaotang? Ginoong Zhang, ang aming kumpanya ay naghahanap ng supervisor ng RD. Nabasa ko ang iyong resume at sa tingin ko ay magaling ka. Ma'am Su, sinabi na ng iyong asistente sa akin. Sa totoo lang sa kumpanya nyo ay interesado rin talaga ako. Kaya naman, uminom muna tayo ng isang baso at mag-usap habang kumakain. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag? May nangyari ba sa kanya? Boss, magsisimula na ang event. Bakit hindi muna tayo pumunta doon? Ikaw na ang pumunta para sa akin. Hahanapin ko si Su Xiaotang. An ito? Hi. Su Xiaotang, bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Nasaan ka ba? Ginoo, may binibini na kumain dito kanina. Naiwan niya ang cellphone sa restoran. Kaibigan ba niya kayo? Oo, ako nga. Nasaan ang restoran nyo? Sino ang kasama niyang kumain? Ang kaibigan niyo ay may kasamang lalaki. Nalasing po ang kaibigan niyo at binuhat siya paalis ng lalaki. Naintindihan ko. Papunta na ako dyan. Hello po? Sandali lang. Yung kumain kasama ng kaibigan ko, ano ang hitsura ng lalaking iyon? Ilabas nyo ang CCTV footage at isend sa akin ang litrato niya. Sige po, sandali lang po. Sir Huo, nasa kama ko na ang babaeng si Su Xiaotang. Tulog na siya ngayon at sinisiguro ko sa iyo na hindi na siya magigising ngayong gabi. Magaling. Pagkatapos mong pagsamantalahan siya, magpapadala pa ako ng ibang lalaki para kumuha ng mga skandal. Pagdating ng oras, gagamitin ko ang mga skandal para makuha ang chip kapag hindi siya pumayag. Ipakakalat ko ang mga litratong iyon para masira ng tuluyan ang pangalan niya. Sige. Aking munting maganda. Heto na ako. Hello po. Nakita niyo na ba ang lalaking ito?
Nag-check-in ba siya rito sa hotel nyo? Tingnan nyo siyang mabuti. Nakita ko na ang lalaking ito. Iti-check ko lang po sandali. Sige, Ang pangalan niya ay Zhang Wei. Nag-check-in siya rito ngayong araw. anong room number niya? 6-0 siyam. Tigil. Sino ka ba sa akala mo? Sinisira mo ang plano ko. Hayop ka? Su Xiaotang. Su Xiaotang, gumising ka. Bilis, bumangon ka na. Su Xiaotang. Sino ba talaga to? Sinisira ang ginagawa ko. Su Xiaotang, bilis tumawag ka ng tulong. Sige. Papatayin kita. Mamatay ka na, gago. Fooling Han. Fooling Han, huwag kang mamatay, Fooling Han. Fooling Han? Hindi pa ako patay. Tulungan mo akong tumawag ng ambulansya. Sige. Nasa bulsa ko. Hoy! Hoy! Su Xiaotang! Ginoong Fu, gising na po kayo. Napakabait ng inyong anak na lalaki. Pagdating niya kaninang isang umaga, binabantayan kanya rito sa tabi ng kama. Nars! Hindi ko siya anak na lalaki. Pasensya na po. Nakita ko kasing magkamukha kayo. Nagkamali lang po ako. Siya. Kamukha ko ba talaga siya? Tita, sabi ng aking nanay, may nakasaksak na kutsilyo sa puso niya. Tinitingnan ko lang kung patay na siya. Narito ako para tingnan kung patay na siya. Ang tito na ito, nadala agad sa ospital. Kaya magiging maayos siya. Oh, Hey Xiaoze! Kumusta na ang nanay mo? ayaw kitang kausapin. Hey! May pagka-unique ang batang ito. Siya nga pala, Nars. Kumusta na ang nanay niya? Sino ba ang nanay niya? Yung babaeng kasama ko na pumunta rito sa ospital kahapon. Gising na siya ngayon at kasalukuyang naka-IV. Maayos lang ba siya? Nilagyan siya ng gamot kagabi. Pero maayos na siya ngayon. Sige. Naintindihan ko. Ang mga walang hiyang ito. Paglabas ko ng ospital, hindi ko kayo palalampasin. Hello? Sir Huwo, wala pa si Su Xiaotang sa kumpanya. Hindi rin siya makontak. Visit, hindi ko rin makontak si Zhang Wei. Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa kanila. Hindi mo ba siya hinanap sa hotel? Pumunta ako roon. Sabi ng front desk ay nag-check out na siya. Hindi rin ba siya makontak sa telepono? Oo, naka-off ang phone niya. Sinasabi ko sa'yo, kanina pa tumitibok ang kanang mata ko. Parang may masamang mangyayari. Baka nabuko na tayo. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang magpanik kahit anong mangyari. Ako pa rin ang kuya ni Su Xiaotang. Kapag ginulo ka niya, sabihin mo lang sa akin. Hoy. Higa ka lang, malubha ang sugat mo. Huwag mong pilitin. Hindi na masyadong masakit. Ikaw ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na ako. Kaninang umaga, noong nagising ako, binisita ako ng anak na lalaki mo. Tiningnan kung patay na ba ako. Sa tingin ko, ang batang to ay nagmamatigas lang. Hindi marunong magpahayag ang anak ko. Huwag ka sanang magalit sa kanya. Tsaka, salamat pala kahapon. Wala yon. Sabi ng nurse kanina, magkamukha raw kami ng anak mo. Sa tingin mo ba magkamukha kami? Ako. Hoy, hoy, hoy. Bakit gulat na gulat ka? Posible kayang ang anak mo ay anak ko talaga? Ano bang pinagsasabi mo? Malubha ang sugat mo? Magpahinga ka na lang at huwag mag-isip. Maliit na sugat lang to. Hoy! Ikaw dapat mag-ingat ka. May problema ang asistente mo. Ang tinutukoy mo ba ay si Zhou Yang? Oo. Nakita ni Wang Hao, sina Zhu Yang at Huo Zixun na nag-uusap. Pinuntahan nga ako ni Huo Zixun, pero pinaalis ko siya. Hindi ko akalain na lalapitan niya ang asistente ko. Hindi ko rin akalain na ang asistente ko ay magagawa kong pagtaksilan. Mukha naman siyang tapat. Base lang ba sa itsura ng tao ang paghusga mo kung mapagkakatiwalaan sila? Siyempre hindi. Maayos naman magtrabaho si Zhao Yang. Hindi ko lang akalain na masama pala ang ugali niya. Basta ang taong yan, hindi mo na siya pwedeng kunin sa trabaho. Magpahinga ka na muna ng mabuti. Kapag nakalabas ka na ng ospital, tsaka na lang ako babawi sa'yo. Xiaoze, pinuntahan mo ba si Fooling Han ngayong araw? Oo. Nag-aalala ka ba sa kanya? Tinulungan ako ng tatay mo ng ilang beses. Sa totoo lang, hindi naman siya masamang tao. Huwag ka nang magalit sa kanya mula ngayon, okay? Sige. Uy, sino ang lalaking iyon? Bakit siya nasa tapat ng pinto natin?
Xiaoze, kilala mo ba ang tito na ito? Sino ba siya? Nanay, siya ang kinuha kong supervisor ng RD para sa iyo. Ano? Pangalawa siya sa hacker ranking, isang pwesto lang ang baba niya sa akin. Ganoon ba? Kumusta po? Binibining Su. Dahil ang anak na lalaki kong si Xiaoze ang kumuha sa iyo, maligayang pagdating sa aming kumpanya. Salamat. Uy, Xiaomeng. Gusto mo ba ng bagong trabaho? Balak kong kumuha ng bagong asistente. Nasaan na ang dati mong asistente? Kagabi, nilagyan nila ako ng bitag ni Huo Zixun. Pero nalaman ito ni Fu Linghan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kaya lang. Nasugatan si Fu Linghan. Malubha ba ang sugat niya? Hindi naman malubha. Pero kailangan niyang maospital. Ang mga basurang iyon, nabigo ang masamang balak nila. Pero dahil kinalaban nila si Fu Linghan, siguradong hindi niya sila palalampasin. Uy, Xiao Tang, magbibitiw na ako mamaya. Makakapagsimula na ako bukas. Sige ba? Ma'am Su? Zhao Yang, kahapon nasa ospital ako. Kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. Ma'am Su? Anong nangyari sa inyo? Zhao Yang, diretsahan na tayo. Ano ba talaga ang binigay sa'yo ni Huo Zixun? Sa tingin mo ba, ang pagsunod sa kanya ay mas mabuti kaysa sa akin? Pasensya na po, Ma'am Su. Ganon ka ba talaga kabilib kay Huo Zixun? Hindi ako bilib sa kanya. Kung ganoon, bakit ka nagpagamit sa kanya? Kailangan ko ng pera. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kailangan mo ng pera? Ma'am Su, hindi maliit na halaga ang kailangan ko. Pinipilit ako ng girlfriend ko na bumili ng bahay bago siya makipagkasal sa akin. Kaya tinanggap ko kay Huo Zixun ang $2 milyong. Maganda nga ang alok sa'yo ni Huo Zixun. Sayang lang at 2 beses kayong nabigo. Ma'am Su, ano po ang balak ninyong gawin sa akin? Mag-resign ka na. Ayaw ko na kitang makita muli. Salamat. Ma'am Su, may sumusuporta sa likod ni Huo Zixun. Mag-ingat po kayo sa susunod. Care. Balita ko nakahanap na si Su Xiaotang ng bagong tagapamahala ng RD. Ano ba ang pinagmulan ng bagong tagapamahala ng R? Di na iyon. Balita ko galing siya sa ibang bansa. Ang pangalan ay Ling Rui. Anong sabi mo? Lin Rui. Oo. Kilala mo ba siya? Lin Rui rin ang pangalan ng unang pag-ibig ko. At sa ibang bansa rin siya nakatira. Itong Lin Rui na sinasabi mo, hindi kaya siya at ang unang pag-ibig ko ay iisang tao lang. Hindi naman siguro ganun ka nagkataon. Sandali lang. May larawan niya ako sa cellphone ko. Tingnan mo kung siya nga ito. Anong pagkakataon nga naman, siya ang aking unang pag-ibig. Pumunta siya sa kumpanya ni Su Xiaotang para magtrabaho. Kier, hindi naman kayo nag-away ng husto noon, di ba? Nakipaghiwalay ako sa kanya noon dahil titira na siya sa ibang bansa. Napakabuti. May pinagsamahan naman kayo noon. Puntahan mo siya ngayon. Pakiusapan mo siyang tulungan ka. Siguradong tutulungan ka niya. Napakaswerte ko talaga. Nakuha ko ito ng walang kahirap-hirap. Siguradong babagsak si Su Xiaotang sa mga kamay ko. Ang unang pag-ibig mo ay ang tagapamahala ng RD sa Su Group. Siya ang may pinakamalaking pagkakataon na makuha ang chip. Pagdating ng oras, utusan mo siyang itakas ang chip para sa iyo. At mawawalan na ng lahat si Su Xiaotang. Aayayahan ko siyang maghapunan mamayang gabi. Kung magkano man ang ibinabayad ni Su Xiaotang, dodoblehin ko iyon. Kier, tinutulungan tayo ng tadhana. Tama ang sinabi ng nurse. Xiaozi, kamukhang kamukha ko noong bata pa ako. Don Fu, kung titingnan, kamukha mo nga talaga si Xiaoze noong bata ka pa. Wang Hao, imbestigahan mo ang doktor na tumulong kay Xiaotang na mawala ang bata noon. Sige. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Mas mabuti na. Sa tingin ko sa'yo, ang bibig mo lang ang matigas. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi ko alam ang gusto mo at hindi ko rin alam kung magugustuhan mo ang dinala ko. Hindi ako pihikan. Naku, buong araw ang swero ko, wala nang lakas ang kamay ko. Sige, susubuan kita. Dinalaw mo ako? Wala bang reklamo ang anak na lalaki mo? Hindi naman madamot ang anak na lalaki ko. Ang sarap nito.
Hayop ka, Huo Zixun. Ang lakas ng loob mong apihin ang nanay ko. Pagbabayarin ko kayong lahat. Busog ka na ba? Pero naubos mo na ang lahat. Susya utang? Ang utang mong 200 milyon. Nakalimutan mo ba ang interes? Ang utang kong 200 milyon, hindi ko pa nabayaran ng interes dahil lang kulang ang cash ko ngayon. Kama-46, palit gamot na. Ang halik na ito, ang interes? Wala ka ng utang sa akin. Linroy, ang tagal mo nang nakabalik. Bakit hindi mo man lang ako kinontak? Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Ang isang maayos na dating kasintahan ay dapat kasing tahimik ng isang patay. Sinasabi mo bang hindi ako maayos? May kailangan ka ba sa akin? Ayaw mo ba talaga akong makita? Hindi ba kita pwedeng hanapin? Pwede naman. Pero wala akong masyadong oras. Kung wala namang importanteng bagay, wag mo na lang akong hanapin. Hindi ba't unang araw mo pa lang? Tapos na ang oras ng trabaho. Hindi ka naman siguro mag-overtime. Ang dami mo palang alam tungkol sa akin. Ha? Manager ng departamento ng RD sa Su Group. Hindi biro ang posisyong iyan. Sa unang araw mo pa lang, may nagsabi na agad sa akin. Kung wala ka ng kailangan, aalis na ako. Mag-overtime pa ako? Sandali, Linroy. May importante akong sasabihin. Hindi mo ba pwedeng sabihin agad? Gusto ko ang chip ng Su Group. Alam kong ikaw ang manager ng departamento ng RD sa Su Group and may access ka sa chip na iyon. Kung matutulungan mo akong makuha iyon, ibibigay ko kahit magkanong dollars ang gusto mo. Yumaman na ba ng ganyan ang pamilya mo? Maayos naman ang negosyo namin nitong mga taon. Ang galing. Linroy, hindi mo ba talaga ako matutulungan? Matagal tayong hindi nag-usap. Tapos pag nagkita tayo, ay pagnanakaw ang ipapagawa mo. Talagang nagulat ako sa iyo. Alam kong mahirap ito para sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Basta't pumayag ka lang. Hindi kita pababayaan kapag nagtagumpay tayo. Huwag mo akong bulahin. Linroy, pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko. Bago pa lang ako sa trabaho, hindi pa ako gaanong matatag. Kailangan ko muna makuha ang tiwala ni Su Xiaotang. Sige. Uy, Xiaotang, nasa headline na si Huo Zixun. Anong nangyari sa kanya? Siya ba? Maraming baho ang lumabas tungkol sa kanya. Tulad ng paggamit ng droga, pambababae. Naku, talagang nakakadiri. Totoo ba yan? Siyempre, totoo yan. May mga video pa sa internet. Kung ako sa kanya, hindi na ako magpapakita pa. Naku talaga. Hello? Fulinghan? Ikaw ba ang naglabas ng iskandalo ni Huo Zixun? Hindi ako ang naglabas niyan. Malamang ang anak na lalaki mo ang gumawa. Ano? Su Xiaotang. Sa tingin ko, parang hindi mo masyadong kilala ang anak na lalaki mo. Oo. Kasi hindi siya masyadong nagsasalita. Ang kanyang tatay. Medyo busy ako ngayon. Ibababa ko na muna ito. Su Xiaotang. Natatakot ka ba? Habang lalo kang natatakot, lalo kong gustong malaman ang totoo. Wang Hao, may ipapagawa ako sa iyo. Ano po yun? Pumunta ka sa bahay ni Su Xiaotang. Hanapin mo ang anak na lalaki niyang si Xiao Ze. Sabihin mo, sira ang computer sa bahay, papuntahin mo siya rito para tingnan. Sige po, pupunta na ako. Wisit. Sino ang gustong sumira sa akin? Siguradong ang babaeng yan na si Su Xiaotang ang may gawa, ang babaeng yan. Hinding-hindi kita palalampasin. Xiao Ze, salamat sa pagpunta para ayusin ang computer ko. Kung maayos mo ang computer ko, ililibre kita ng tanghalian ngayong tanghali. May pagkain na sa aming bahay. Sige na nga. Tingnan mo muna kung kaya mong ayusin ito. Nasaan ang computer? Nandito lang, biglang nawalan ng internet sa bahay. Hindi ko alam kung sa computer ba o sa network ang problema. Paano mo ba napaamo at napapunta rito ang munting henyong ito? Iniligtas mo kasi si Su Xiaotang noon, kaya gustong tumulong ni Xiao Ze. Pero bakit? Hindi ka tumawag ng profesional na technician. Paano kung hindi ito maayos ni Xiao Ze? Pinapunta ko siya rito para sa ibang dahilan. Ano pa ang ibang dahilan? Lihim muna ang bagay na iyan. Ayos na ito. Ang bilis naman. May problema ang iyong DNS. Inayos ko lang ang settings nito. Xiao Zi,
Ang galing mo talaga? Iniligtas mo ang aking nanay, kaya patas na tayo ngayon. Sige na nga. Pero dahil oras na ng tanghalian, kumain ka muna rito bago ka umalis. Xiaoze, sakto at luto na ang pagkain. Handa na ang lahat, kaya dito ka na, mananghalian. Oo nga. Xiaoze, sabay-sabay na tayong kumain dito. Pagkatapos nating kumain, ihahatid kita pa uwi sa inyo, okay ba? Sige po. Halika. Kumain ka pa. Heto. Fuling Han, narinig kong pinasundo mo si Xiaoze sa asistente mo. Bakit mo sinundo ang anak na lalaki ko? Pinapunta ko si Xiaoze para tumingin sa computer. Kasama namin siyang kumakain ngayon. Gusto mo ba siyang makausap? Ibigay mo sa kanya ang cellphone? Xiaoze, gustong makipag-usap ng nanay mo. Hello, nanay. Xiaoze, okay ka lang ba? Okay lang ako. Mabuti naman kung ganoon. Umalis ka agad pagkatapos kumain sa bahay nila. Huwag kang magtatagal doon. Sige. Tito, uuwi na po ako. Sige, ihahatid na kita. Paalam. Huwag kang malikot. Bakit po? Gusto kong makita? Kung makakakuha sa mga kubyertos ng DNA ni Xiaoze. Hinala ko ay anak na lalaki ko siya. Pumunta si Xiaoze sa bahay ni Fuling Han. Oo. Sira ang computer ni Fuling Han, kaya pinapunta si Xiaoze para tumulong. Hindi ba nakapagtataka? Siya ang presidente ng Fu Group. Wala siyang mahanap na mag-aayos. At kailangan pa ng 5 taong gulang na bata. May ibang balak siya sigurado. Pagkatawag ko sa kanya, agad siyang nagpadala ng tao para ihatid si Xiaoze. Sa tingin ko naman, wala siyang masamang balak. Hindi ko sinasabing may masama siyang balak. Ilang beses ka na niyang tinulungan. Siguradong may gusto siya sa iyo. Kinausap niya si Xiaoze ng mag-isa ngayon. Baka sinusubukan muna niyang makuha ang loob ni Xiaoze. Sa tingin ko, mas mahirap makuha ang loob ni Xiaoze kaysa sa akin. Talaga ba? Sa tingin ko naman ay madaling pakisamahan si Xiaoze. Dahil siguro iyon sa magkasundo kayong dalawa. O sadyang magaan ang loob niyo sa isa't isa. Nga pala, kumusta ang trabaho mo ngayong araw? Maayos naman sa ngayon. Kaya lang ay mahilig silang tumitig sa akin. Siguro dahil gwapo ka. Kung may problema ka sa trabaho sa susunod, sabihin mo lang sa akin kahit kailan. Walang problema. Kahit magkaroon man ng problema, kaya ko itong ayusin ng mag-isa. Kumusta ang pag-uusap nyo ng Lin Rui na iyon? Sa tingin ko ay simple lang siyang tao. Pero sa obserbasyon ko, hindi siya marunong mag-ayos ng sarili. Halos butas-butas na nga ang suot niyang polo. Talaga ba? Oo. Hindi ko iyon napansin. Yan ay dahil wala kang interes sa kanya, kaya hindi mo siya pinagmasdan ng mabuti. Sa susunod na mag-shopping tayo, bilhan natin siya ng 2 pirasong damit. Wow, napakabait mo talagang boss. Binibilhan mo pa ng damit ang empleyado mo. Hindi lang siya empleyado ng kumpanya, kaibigan din siya ni Xiaoze. Siyempre, kailangan ko siyang tratuhin ng mabuti. Sige, bibili tayo ng damit para sa kanya sa weekend. Sige. Xiaomeng, tingnan mo ito kumusta ang damit na ito. Mukhang ayos naman ang damit na ito. Maganda ang tela nito. Oo. Binibining Su. Anong pagkakataon nito? Asistenteng Wang, bibili ka rin ba ng damit? Oo. Tindahan ito ng damit panlalaki. Nagkamali ba kayo ng pinuntahan? Hindi ba pwedeng pumunta si Xiao Tang dito para bumili ng damit para sa nobyo niya? Wala namang nobyo si Binibining Su, di ba? Paano mo nalamang wala siyang nobyo? Oh, inimbestigahan mo siya? Grabe, inimbestigahan nga niya talaga. Hindi. Si Binibining Su ang boss ng Su Group. Siguradong marami nang nag-imbestiga sa kanya. Sige na. Kahit wala pang nobyo si Xiao Tang noon, pero ngayon, pwede na siyang makipag-date. Binibining Su, may nobyo ka na? Sino ang nobyo mo? Bakit ka ba kinakabahan? Gusto mo ba si Xiao Tang? Hindi ako, kundi... Ano ba yon? Ang boss mo ba ang may gusto kay Xiao Tang? Pipili na lang ako ng damit. Hindi talaga siya marunong makipagbiruan. At Xiao Tang, maganda ang damit na ito. Pumili pa tayo ng ilang t-shirt. May nobyo na si Su Xiaotang, pero bukod sa akin, may iba pa bang lalaki sa paligid niya? Sir, narito ang package nyo. Sir, ito ang DNA test nyo ni Xiaoze. Lumabas na ba ang resulta? Anak na lalaki nyo ba si Xiaoze?
Anak na lalaki ko si Xiaoze. Anak na lalaki ko nga siya. 6 na taon na ang nakalilipas. Hindi ipinalaglag ni Su Xiaotang ang bata. Napakabuting balita, sir. Tatay na po kayo. Pero si Su Xiaotang, bumibili siya ng damit para sa iba. Wala siyang balak na hayaan si Xiaoze na kilalanin ako bilang ama. Kaya naman itinago niya ito sa akin. Naku, sir, anuman ang relasyon nyo kay Binibining Su, anak na lalaki nyo pa rin si Xiaoze. At saka, walang karapatan si Binibining Su na pigilan ang pagtupad nyo sa bata ng mga tungkulin bilang ama. Xiaotang, nandito ka na sa wakas. May bisita sa bahay. Sige, mauna ka na. Sige po. Su Xiaotang, isang hapon kitang hinintay. Sa wakas ay bumalik ka rin. Fooling Han? Anong ginagawa mo rito? Si Xiaoze ay anak na lalaki ko. Sinong nagsabi sa'yo? Walang nagsabi sa akin. Nalaman ko ito mag-isa. Nasaan si Xiaoze? Bakit wala siya sa bahay? Itinatago mo ba siya sa akin? Nanay, Nandito na si Xiaoze. Linrui, kumain na ba kayo? Kakakain lang namin sa labas. Sino po ang ginoong ito? Ako si Fu Linghan. Salamat sa pag-aalaga sa aking anak na lalaki ngayon. Sinasabi mong anak na lalaki mo si Xiaoze? Oo naman. Mayroon akong DNA test. Gusto mo bang makita? Huwag na po. Kung wala na pong iba, alis na po muna ako. Ihahatid na kita. Ayusin mo muna ang mga bagay rito. Paalam? paalam. Anak na lalaki. Bakit mo ba ako tinititigan? Ako ang iyong tatay. Hoy, mayroon akong DNA test. Ikaw talaga ang aking anak na lalaki. Ang nanay mo ba? Hindi to nabanggit sa iyo? Hoy. Bakit hindi ako pinapansin ng batang ito? Kahit hindi mo ako kilalanin, ako pa rin ang tatay mo. Hoy, bakit ka sumisigaw? Kailangan mong bigyan ng oras. Ang bata para makapag-adjust. Oh. Su Xiaotang, ang ganito kahalagang bagay, bakit mo ito itinago sa akin? Nalaman ko lang din ito nitong mga nakaraang araw. Sa bagay, kasalanan ko rin ito. Kung nalaman ko lang noon na dinadala mo ang aking bata, hinding-hindi kita hahayaang iwan ako. Ang mga nangyari noon, hayaan na natin iyon. Huwag na nating pag-usapan. Sige, hindi na natin babanggitin iyon. Pero ang pagbili mo ng damit kay Lin Rui, ano naman ang ibig sabihin niyon? Empleyado ko siya. Ano naman kung bibilhan ko siya ng damit? Empleyado lang ba ang tingin mo sa kanya at hindi nobyo? Hoy, ano ba ang tumatakbo sa isip mo buong araw? Pag-ibig ba? Kung ganoon, pag-usapan natin ang tungkol sa anak na lalaki. Bakit? Gusto mo bang agawin ang custody sa akin? Maaari mo rin akong pakasalan para magkasama na tayo ng ating anak na lalaki. Nananaginip ka ng gising. Xiaotang, Ikaw? gusto kong lumipat dito para makasama ang anak na lalaki at mapalapit sa kanya. Sa tingin mo ba ay tama iyon? Kasama ko naman ang aking anak na lalaki. Anong masama doon? Sige, ayos na yan. Lilipat na ako bukas. Paalam. Paalam, anak na lalaki. Ikaw talaga? Nakita ko ang Lin Rui na iyon kanina. Pandak at maitim. Gusto pang agawin ng babae ko. Masyadong ambisyoso. Ha, sa nakita kong impormasyon. Mukhang bata at guwapo naman siya. Sa tingin mo ba ay mas guwapo siya sa akin? Nako, hindi po. Kayo ang una sa pinakaguwapo sa mundo. Plano kong ligawan si Su Xiaotang. Dahil si Xiaoze ay anak ko. Kailangan ko silang makuha at maibalik sa akin. Boss, galingan niyo po. Xiaotang, ako, mag-aayos na lang ako ng isang guest room. Wag na. Siya ang gustong tumira rito. Hayaan siyang mag-ayos. Kailangan niyo lang alagaan. Kami ni Xiaoze. Tingnan natin kung hanggang kailan siya tatagal dito nang walang nag-aasikaso. Hindi naman sa gusto ko siyang alagaan. Ang iniisip ko lang, kung hindi natin siya bibigyan ng isang silid, baka mamaya ay pumunta siya sa kwarto mo. Dahil ang taong iyon ay medyo makapal ang mukha. Sige, mag-ayos ka na nga lang ng isang silid. Sige po. Boss, habang tinitingnan ko ang impormasyon ni Lin Rui, may natuklasan akong nakakagulat na bagay. Anong nakakagulat na bagay? Hulaan mo kung ano, naging magkasintahan sina Lin Rui at Meng Keir. Hindi ba nakakapagtaka? Ang ibig mong sabihin, sina Lin Rui at Meng Keir ay isang grupo? Posible iyon. Sa tingin ko si Su Xiaotang ay walang alam tungkol dito. Eksakto. Lilipat ako sa bahay niya ngayon. Kapag nagkita na kami, sasabihin ko ito ng harapan. Plano nyo na bang mag-live-in? Oo. Iba ka talaga, boss. Xiaoze,
Alam ni nanay, na sa ngayon ay mahirap tanggapin na lilipat dito si tatay. Pero kailangan muna nating subukang magkasama. Kung hindi to obra, gagawa tayo ng ibang plano, okay? Opo. Xiao Tang. Nandito na si Ginoong Fu. Iwan mo rito ang mga gamit, maaari ka nang umalis. Sige po. Ginoong Fu. Naihanda ko na ang iyong silid panauhin. Maayos na ito. Ang mga gamit ay dadalhin ko na sa loob ng iyong kwarto. Salamat. Uy, mabait ang yaya mo ah. Tinuruan mo ba siya? Hindi ko siya tinuruan. Natatakot lang siya sa iyo. Fooling Han, pinapayagan kitang tumira rito. Pero may kondisyon tayo. Una, hindi mo pwedeng galawin ang mga gamit ko. Pangalawa, hindi mo pwedeng galawin ang gamit ni Xiaoze. Pangatlo, hindi ka pwedeng pumasok sa kwarto namin. Maliban na lang kung papayagan ka namin. Para naman kayong nagbabantay ng magnanakaw. Kung hindi ka masaya ay umalis ka na lang. Hindi naman kita pinilit na tumira rito. Sige. Sasabihin ko sana sa iyo ang isang lihim. Pero ngayon ay sumama na ang loob ko. Ayaw ko na itong sabihin. Anong lihim iyon? Magmakaawa ka sa akin. Hinding-hindi ako magmamakaawa sa'yo. Bahala ka kung hindi mo sasabihin. Ako! Anak na lalaki, kapag lumipat na rito si tatay, ay makakapaglaro na tayo araw-araw. Hoy! Anak na lalaki, Xiaoze, hintayin mo si nanay. Lalaro si nanay kasama mo. Xiaoze. Darating din ang araw na matatanggap mo rin si tatay. Sabi ni Fooling Han ay may lihim siyang sasabihin. Ano kaya ang lihim na iyon? Bakit wala kang suot na damit? Bakit ka nandito? Anong kailangan mo sa akin? Hindi ba't sabi mo ay may lihim ka? Nasasabihin mo sa akin? Anong lihim ba iyon? Akala ko ba ay ayaw mong makinig? Ako. Ang iyong manager ng departamento ng R.D. na si Lin Rui ay ang unang pag-ibig ni Meng Ke-er. At si Meng Ke-er at Huo Zixun ay sobrang lapit. Magkasintahan silang dalawa. Dati silang magkasintahan. Ngunit hindi ko na alam ang sitwasyon ngayon. Hindi ko rin sigurado. Pero kahit na silang dalawa ay hindi na magkasintahan ngayon, ay naging sila naman noon. Kinuha mo si Lin Rui sa tabi mo. Hindi ka ba natatakot na pagtaksilan ka niya? Hindi nabanggit ni Lin Rui ang tungkol dito. Maniwala ka man o hindi? Alam na ngayon ni Meng Ke-er na nagtatrabaho si Lin Rui sa iyong kumpanya. At baka nga, ay nag-uusap na silang dalawa ng palihim. Salamat sa paalala mo. Oobserbahan ko siyang mabuti. At kapag nalaman ko na may komunikasyon sila ni Meng Ke-er, ay agad ko siyang tatanggalin sa trabaho. Huwag mo na akong pasalamatan. Maging mas maingat ka na lang. At huwag kang magpapalin lang palagi. Naintindihan ko. Ma'am Su, pinapatawag niyo po ba ako? Ito ang mga damit na binili ko para sa'yo noong weekend. Isukat mo ito pag uwi mo mamaya. Kung hindi ito kasya sa'yo, papalitan ko na lang. Bakit niyo po ako binilhan ng damit? Namasyal kami ni Xiaomeng noong weekend, kaya ibinili na rin kita. Oh, salamat po. Kung wala na pong iba, mauuna na po ako. Sandali lang. May girlfriend ka ba ngayon? Wala po. Matagal na akong hindi nakikipag-date. Masyadong nakakaabala ang pag-ibig. Oh. Kung ganoon, may komunikasyon pa ba kayo ng iyong dating nobya? Matagal na kaming hiwalay. Matagal na kaming walang balita sa isa't isa. Kahit na magkausap man kami, bilang magkaibigan na lang iyon. Sige na. Babalik na po ako sa trabaho. Xiao Tang, anong sabi niya? Sabi niya, matagal na silang walang balita ng dating nobya niya. Sa tingin ko naman, hindi siya nagsisinungaling. Pero hindi pa rin tayo dapat magtiwala agad, Xiao Tang. Ano kaya kung bantayan ko muna siya para malaman kung may ugnayan pa sila ni Meng Ke-er? Sige, pero mag-ingat ka. Huwag kang magpapahuli. Sige. Uminom ka ng tubig? Wang Hao, ano ba ang dapat kong gawin? Para magustuhan ako ng aking anak na lalaki? Boss, wala rin po akong anak na lalaki. Hindi ko rin po alam kung paano makitungo sa mga bata. Wala kang anak, pero naging anak ka naman, di ba? Paano ka ba trinato ng iyong ama? Ang ama ko?
Hindi niya ako masyadong pinapansin. Ang nanay ko lang ang nag-aalaga sa akin. Hindi maaari. Hindi ako pwedeng maging ganoong klaseng ama. Kailangan kong maglaan ng oras para sa aking anak na lalaki. Malapit na matapos ang klase sa paaralang pang kindergarten. Susunduin ko siya ngayon. Tara na! Boss, sigurado po ba kayong uwian na sa paaralang pang kindergarten? Gusto ko lang makita ng maaga. Tara sa loob. Ikaw na batang walang itay. Nagsumbong ka pa sa guro. Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Tama, hindi kami natatakot sa'yo. Ang lakas ng loob mong apihin ng kapatid ko. Bubugbugin kita? Kapag nagsumbong ka pa sa guro, maniwala ka sa amin. Gagawin naming basag ang mukha. Siguradong nasa klaseng ito si Xiaoze. Hello po, sino po sila? Ako ang tatay ni Suze. Tatay ni Xiaoze. Akala ko ba walang tatay si Xiaoze? Siyempre may tatay siya. Ako ang tatay niya. Nasaan siya? Susunduin ko na siya. Libreng oras muna ang klase na ito. May isa pang klase mamaya. Gusto ko lang makita kung ano ang ginagawa niya. Sige, hahanapin ko siya para sa iyo. Xiaoze, nasaan ka na ba? Nandito ang tatay mo para sunduin ka. Xiaoze, anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Hindi ba walang tatay si Suze? Guro, siya ba talaga ang tatay ni Suze? Oo, siya ang tatay ni Xiaoze. Anong ginagawa ninyo rito? Inaapi ninyo si Xiaoze, no? Guro, hindi po namin inaapi si Suze. Nakikipaglaro lang po kami sa kanya. Anong klaseng laro ba iyan? Ulitin ninyo nga sa harap ko. Tito, bakit po kayo nagagalit? Normal lang naman sa mga bata ang magkulitan at mag-asaran. Ganoon ba? Anak na lalaki. Kung ano ang ginawa nila sa iyo, gantihan mo sila ngayon din. Nandito si tatay para sa iyo. Kapag lumaban pa sila, wasak ang puwet nila sa akin. Guro, hindi na po namin uulitin na apihin si Suze. Mga duwag, kapag inapi ninyo pa ako, basag ang mukha ninyo sa akin. Bakit hindi mo hayaang sibakin sila ni tatay? Binubuli ka nila. Hindi sila mapapatawad ni tatay. Hindi naman ikaw ang may-ari ng paaralang pang kindergarten. Masisibak mo ba ang lahat ng batang umaapi sa akin? Siyempre naman, kayang bilhin ni tatay ang paaralang pang kindergarten na ito. Inaapi nila ako dahil wala akong tatay. May tatay ka. Ako ang tatay mo. Kapag may nagsabi ulit na wala kang tatay, sabihin mong si Fulinghan ang tatay mo. Kapag nabuli ka pa nila ulit, hindi sila palalampasin ni tatay. Pwede bang ang nangyari kanina ay huwag mong sabihin kay nanay? Natatakot kang mag-alala si nanay. Oo. Sige, hindi ko sasabihin sa nanay mo. Susunduin ka ni tatay pagkatapos ng klase kapag may oras ako? Maaga pa naman ngayon. Gusto mo bang makita ang kumpanya ni tatay? Sige. Tara! Asistenteng Wang, sino ba talaga ang magpupulong sa atin? Oo nga. Hindi ba sinabi na ni Asistenteng Wang noong nakaraan? Parang isa siyang napakagaling na big boss. Big boss? Gusto kong malaman ang pangalan niya. Sa industriya natin, ilan lang naman ang mga sikat na big boss, di ba? Siya, yung nag-hack sa kumpanya natin, ang hacker na iyon. Siya ba? Hacker. Ang hacker na iyon. Paano niya nagawang pumunta sa kumpanya natin? Buwisit dahil sa kanya, noong nakaraan, pinagalitan tayo ng husto ni boss. Kapag dumating siya mamaya, talagang bubugbugin ko siya. Pagdating niya, isara natin ang pinto ng silid pulungan at bugbugin siya. Sige? Sige, bugbugin natin siya. Kung may mangyari man, sama-sama nating harapin. Sama-sama. Tama. Tama na. May batas tayo ngayon. Bakit ba kayo galit na galit? Oo nga. May batas tayo ngayon. Bakit ang hacker na yan ay pinasok ang network ng kumpanya? Tama. Bakit hindi siya nakulong at nagawa pang maglakad-hari dito sa kumpanya natin? Kung ang batas ay hindi mapaparusahan ang gunggong na yan, hayaan mong kamauko ang magturo sa kanya. Tama. Oo nga. Saan galing ang batang ito? Alam mo ba kung nasaan ka? Lumabas ka na. Bata ka. Ang lakas ng loob mong titigan ako. Ang tapang mo ah. Anong balak mo? Asistenteng Wang. Hindi ba't magsisimula na ang ating pulong? Kung hindi pa paalisin ang bata, paano tayo magpupulong? Tama. Oo nga. Xiao Tang, ibababa ko muna ito. Tatawagan na lang kita mamaya. Boss. Boss. Anong pinag-aawayan nyo? Boss,
Hindi ko alam kung kaninong anak ng hangal ang batang ito at nagawa pang maglaro sa silid pulungan. Ikaw ang hangal. Boss, bakit niyo po ako pinapagalitan? Inimbitahan ako ni Fooling Han dito. Ako ang hacker noong nakaraan. Ang batang ito pala, ang top hacker na yon. Nakakatakot. Hindi ba ako nananaginip? Grabe, aray. Hoy bata, alam mo ba ang ibig sabihin ng hacker? Masyadong magaling ang hacker noon. Imposible talaga na ikaw ang gumawa niyan. Tawagin mo na ang iyong nanay at tatay. Kundi ay, Ako ang kanyang tatay. boss, pasensya na po. Hindi ko alam na ang, hindi ko alam na ang munting amo ay ang anak na lalaki niyo. Humingi ka ng tawad sa anak na lalaki ko. Munting amo, pasensya na po. Tabi. Munting amo, napakahusay niyo pong tao. Siguradong hindi kayo ordinaryo, di ba? Di mo ko kilala. Palampasin mo na. Huwag na po kayong magalit sa akin. Munting amo, nahack mo ang network ng kumpanya namin noon. Ang galing nyo naman po. Munting amo, pahingi naman po ng autograph. Simula ngayon, kayo na ang idolo ko. Xiaoze, nandito na si nanay. Tulog na si Xiaoze. Ang aga naman niyang nakatulog? Ngayong araw, dinala ko siya sa aking kumpanya. Ang mga empleyado ko doon, gustong-gusto siya. Ipinasyal si Xiaoze sa buong kumpanya. Alam mo naman kung gaano kalaki iyon. Isang hapon, nakalakad siya ng mahigit 20,000 hakbang. Pagkabalik ay nakatulog agad si Xiaoze. Sinadya mo to, no? Hala, hindi kaya. Sinamahan ko rin siyang maglakad ng isang hapon. Pagod na pagod din ako. Hindi ko akalaing marunong ka palang mag-alaga ng bata. Ayos lang naman. Sa tingin ko, madali lang siyang alagaan. Tingnan mo nga, ang yabang mo na. Xiao Tang, saan ba ako matutulog ngayong gabi? Sa silid panauhin. O baka naman gusto mong matulog sa kwarto ko? Hindi ba pwedeng isipin ko man lang? Huwag kang masyadong abusado. Fooling Han. Maliban sa pagkakaroon natin ng bata, wala na tayong ibang relasyon pa. Hindi mo ba gustong bigyan si Xiaoze ng buong pamilya? Isinama ko ang anak na lalaki natin kanina. Hinayaan niya akong hawakan ang kamay niya. Hinayaan ka ba talaga niyang hawakan ang kamay niya? Oo, hindi lang kamay niya ang hinawakan ko. Binuhat ko rin siya. Ang galing mo, Fooling Han. Napaamo mo agad ang anak na lalaki natin. Xiao Tang, dapat ang hangarin kong alagaan kayo ng bata. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Ako, pag-iisipan ko muna. Sige, sabihan mo ako kapag nakapag-isip ka na. Xiaomeng, gabi na may problema ba? Xiao Tang, tama nga ang sinabi ni Fooling Han. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang Lin Rui na ito. Talagang hindi maaasahan itong si Lin Rui. Kasama niya ngayon si Meng Ke-er sa restaurant. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Pero sa nakikita kong saya sa mukha ni Meng Ke-er, masasabi kong napakalapit nilang dalawa. Hindi ko akalaing ganoon palang tao si Lin Rui. Siya utang sabihin mo, dapat ko na ba? Ilantad ang tunay niyang pagkatao ngayon. Huwag muna, baka mabisto tayo. Hindi ko pa naman naibibigay ang main tech ng chip sa kanya. Kahit na gusto niya tayong traderin, wala pa siyang maibebenta. Ano na ang balak mong gawin? Matalik silang magkaibigan ni Xiaoze. Hindi natin pwedeng gawing masyadong magulo ito. Titingnan natin sa susunod. Kung mapapaalis natin siya ng kusa. Sige na nga, masyadong swerte ang lalaking iyon. Xiaomeng, gabi na. Huwag mo na silang bantayan. Umuwi ka na at magpahinga. Sige, magpahinga ka na rin ng maaga. Fooling Han, bakit bigla kitang naisip? Posible kayang nagugustuhan na kita? Anong balita? Nakita ko si Lin Rui kahapon. Nangako siyang nanakawin ang chip ng Su Group para sa akin. Talaga? Kailan niya nanakawin ng chip para sa akin? Magkano ang hinihingi niyang kabayaran? Hindi niya binanggit ang eksaktong bayad, pero kusa siyang pumayag. Dahil may pinagsamahan naman kami noon. Ke-er, ang galing mo talaga. Kapag nakuha na natin ang chip, malalampasan na natin ang Su Group. Pagdating ng oras, bubuo tayo ng bagong kumpanya. Pagkatapos, kukunin ko ang lahat ng empleyado mula sa Su Group para tuluyang mawalan si Su Xiaotang. Tama, uubusin natin ang lahat kay Su Xiaotang.
Nasaan si Ma'am Su? Aray. Yao Meng, bakit mo ako tinapakan? Alam mo sa sarili mo kung ano ang ginawa mo. Ano bang alam ko? Pwede bang linawin mo ang sinasabi mo? Nagkukunwari ka pa, no? Kung hindi lang dahil kay Xiaoze. Bugbog sarado ka na sa akin. Yao Meng, nababaliw ka na ba? Nasaan si Ma'am Su? Hinahanap ko si Ma'am Su. Medyo malaki ang damit na binili niya sa akin, kaya gusto ko itong isauli sa kanya. Wag na. Itapon mo na lang yan. Kung alam ko lang naman loloko ka, hindi ka na sana binilhan ng damit. Yao Meng, may hindi ba tayo pagkakaunawaan? Lumabas ka muna. Mag-usap tayo ng sarilinan. Aray, bitawan mo ako. Hoy, anong nangyari sa'yo? Inaamin kong napalakas ang tama ko, pero huwag mo naman akong takutin. Hala, duguan ka na, dadalhin kita sa ospital. Tara na. Tumawag na lang kaya tayo ng ambulansya? Nahihilo na kasi ang paningin ko. Oo nga, tatawag ako ng ambulansya. Sandali lang, maghintay ka. Siya utang. Nasaktan ko si Lin Rui. Anong nangyari? Bakit kayo nag-away? Hindi ito away. Ako lang ang bumugbog sa kanya. Dahil ba ito sa nangyari kagabi? Xiaomeng, hindi ba sinabi ko sa iyong baka mabisto tayo? Hindi ko napigilan. Naiinis ako kapag nakikita ko siya. Pero hindi ko pa sinasabi kung bakit ko siya binugbog. Nagpapanggap pa siya. Tinatanong pa niya kung bakit ko siya sinuntok. Kumalma ka muna. Pupunta na ako riyan ngayon din. Huwag ka nang pumunta. Ayos lang siya. Pinakamalala na ang concussion. Babantayan ko na lang siya rito sa ospital. Tumawag lang ako para ipaalam sa iyo. Sige, balitaan mo ako sa anumang mangyayari. Sige, ibababa ko na ito. Asistenteng Yao. Huwag ka nang pabalik-balik. Nahihilo ako. Mamatay ka sa hilo. Mabuti kang tao, pero pinili mong maging aso. Paano ako naging aso? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo. Kapag kinalaban mo si Xiao Tang, kinalaban mo na rin ako. Paano ko naman kinalaban si Xiao Tang? Nagdadahilan ka pa. Nakita kitang nakikipagkita kay Meng Keer. May nakatuklas din na naging magkasintahan kayo ni Meng Keer. Isang grupo lang kayong dalawa. Ah, iyon lang pala iyon. Bakit hindi mo agad sinabi? Inamin mo rin sa wakas. May ipinangako nga ako sa kanya. Kita mo na. Sabi ko na aso ka talaga. Teka, huwag kang masyadong magalit. Pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Nangako nga ako sa kanya, pero hindi ko ipagkakanulo si Xiao Tang. Magkapatid ang turingan namin ni Xiaoze. Kaya paano ko naman magagawa? Na-trade rin ang pagkakaibigan namin? Sige, sabihin mo sa akin, ano ang ipinangako mo kay Meng Keer? Nangako akong ibibigay sa kanya. Ang chip. Ikaw talaga. Lola, mag-ingat po kayo. Dito ba kayo nakatira ni Xiao Tang? Kasama rin ang bata namin ni Xiao Tang na si Xiaoze. Napakabuti naman yan. Kung hindi pa sinabi ng kasambahay sa akin na isa ka na palang tatay, balak mo ba itong itago sa akin ang ganito kaimportanteng bagay? Bakit mo ito inilihim sa akin? Lola, wala po akong balak ilihim ito. Ang plano ko po talaga ay sabihin sa inyo kapag tapos na akong mag-propose. Nako, malaki na ang bata pero hindi ka pa rin nakakapag-propose? Bakit hindi pa rin ito nagtatagumpay hanggang ngayon? Matagumpay ka naman sa iyong negosyo, pero bakit pagdating sa pag-ibig ay palpak ka? Lola, huwag niyo na po akong asarin. Kapag nalaman ni Xiao Tang na nandito kayo, hindi ko alam kung magagalit ba siya. Siguradong hindi magagalit ang aking apo sa tuhod na babae. Bakit hindi mo siya tawagan at sabihin? Hayaan na po, sa tingin ko ay hindi naman siya magagalit. Pumasok na po muna tayo sa loob. Xiaoze, siya ito, ang iyong lola sa tuhod. Ang aking munting mahal, napakagwapo mo talaga. Linghan, ang iyong anak na lalaki, kamukhang kamukha mo noong bata ka. Gusto ko pong tawagan si nanay. Busy si nanay ngayon, wag muna natin siyang istorbohin sa trabaho. Hayaan mo siyang tumawag kung gusto niya. Hindi mas mahalaga ang trabaho kaysa sa bata. Tama po kayo, tatawagan ko na siya ngayon. Hello? Si Autang. Pumunta ang lola ko sa iyong bahay. Nasa bahay ko ngayon ang lola mo. Oo. Ang lola ko narinig sa aming kasambahay ang tungkol sa atin. Gusto niyang makita kayo ni Xiaoze. Kung hindi ka busy, ay umuwi ka muna. Medyo balisa si Xiaoze. Sige, naintindihan ko. Pabalik na ako agad. Xiaoze, Nanay, huwag kang matakot, Xiaoze. Siya ang lola ng iyong tatay. Ikaw pala si Xiao Tang.
Napakaganda ng aking apo sa tuhod na babae. Sobra naman po ang papuri niyo, Lola. Halika. Upo ka. Siya utang. Narinig ko kay Linghan ang tungkol sa inyo. Tungkol sa nangyari 6 na taon na ang nakalilipas, siya ang may kasalanan. Lola, hindi ko po siya sinisisi sa nangyari 6 na taon na ang nakalilipas. Napakabait talaga ng aking apo sa tuhod na babae. Hindi lang maganda, napakamaunawain pa. Lola, nahihiya na po ako sa mga papuri niyo. Malaki na si Xiaoze, kayong dalawa naman, hindi na rin bumabata. Hindi ba dapat ay pag-usapan na ninyo ang inyong kasal? Kung hindi, ang matandang tulad ko ay hindi alam kung aabot pa para makadalo sa inyong kasal. Lola, wag po kayong ganyan. Gusto kong kusang magpakasal sa akin si Xiao Tang. At hindi dahil napilitan lang. Sige na nga. Magpakasal man kayo o hindi, pero ikaw, dapat mong alagaan silang mag-ina habang buhay. Siguradong aalagaan ko silang mabuti. Ang bagay na gustong-gusto ni Fulinghan ay napunta lang sa kamay ko ng ganun kadali. Hello, Care. Huo Zixion, nakuha ko na ang chip. Ang bilis naman. Binugbog si Lin Rui ng mga tao mula sa Su Group, kaya sa galit niya ay ibinigay niya sa akin ang chip. Mabuti naman. Ang ating bagong kumpanya ay malapit na nating maitayo. Oo. Sabi ni Papa, kapag may chip na tayo, marami nang mag-uunahang mag-invest sa atin. Hindi na natin kailangang gumastos para sa startup. Tama ang sinabi ng papa mo. Nga pala, Care. Ano kaya kung magdaos tayo ng party bukas? Kung sino ang may pinakamataas na alok, doon tayo kukuha ng investment. Sige, ikaw na ang mag-asikaso. Sasabihan ko si Papa na kontakin ang mga big boss. Sige, walang problema. Dahil team up tayo, imposibleng matalo tayo ni Su Xiaotang. Dati ay minamaliit lang ako ni Fulinghan. Ngayon ay magtatagumpay ako sa negosyo para maging ibang-iba na ang tingin niya sa akin. Xiao Tang. Si Meng Ke'er ay nag-anunsyo na hawak niya ang chip tech ng Su Group. Balak niya ngayong gabi na magdaos ng investors meeting para sa public funding. Paano niya nakuha ang teknolohiya natin? Hindi kailanman nahawakan ni Lin Rui. Ang main tech ng ating kumpanya. Dahil iyon sa binigyan siya ni Lin Rui ng peking chip. Hay, kasalanan ko at naging padalus-dalus ako. Hindi ko muna inalam ang buong kwento bago ko siya sinaktan kahapon. Hindi ba siya natatakot na kapag nalaman ni Meng Ke'er ay gagantihan siya nito? Huwag kang mag-alala, may record si Lin Rui sa lahat ng mga sinabi sa kanya ni Meng Ke'er. Kasama na ang pag-utos na magnakaw ng chip, pati na rin ang lahat ng mga pang-iinsulto niya sa iyo. Kahit mag-away pa sila, si Meng Ke'er ang sira ang puri. Talagang walang hiya ang Meng Ke'er na iyan. Kumusta na si Lin Rui? Pupuntahan ko siya. Ayos na siya ngayon. Pagkatapos ng check-up niya kaninang umaga, pinaalis na siya ng doktor sa ospital. Kaya pumasok na ako sa trabaho. Mabuti naman. Xiaomeng, mali ang ginawa mong pananakit sa kanya. Mamaya pagkatapos ng trabaho, puntahan natin siya para humingi ng paumanhin. Sa totoo lang, noong ipinaliwanag niya sa akin na peking chip ang binigay niya kay Meng Ke'er, humingi na ako ng tawad sa kanya at hindi naman siya nagalit. Mabuting tao si Lin Rui. Huwag mo siyang pakawalan. Susubukan ko ang makakaya ko. Dahil sa akin, kaya siya na ospital pero hindi man lang siya nagalit. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking ganoon kabait. Ibig sabihin ay tadhana na iyan. Hindi ko lang alam kung gusto pa niya ako. Wag na nga ako ang pag-usapan. Kumusta na kayo ni Fulinghan? Dumating ang kanyang lola. Mabait din ang kanyang lola. Pero si Fulinghan ang pinakasalan mo, hindi ang kanyang lola. Mabait din naman si Fulinghan. Naiintindihan ko na ikaw ay mahal mo na siya. Ke'er, kilala ko ang iyong tatay. Ngayong may startup ka na, siguradong sosuportahan kita. 20 milyong dolyar sa unang round. Ayos ba? Sige po. Magbibigay ako ng 30 milyong dolyar. Ke'er, alam mo naman ang kakayahan ko. Hindi ko problema ang pera. Mangli, alam kong kayo ay sobrang yaman. Pero kasi matalik din kaibigan ni tatay si Mang Zhang. Ganito na lang, mag-share na lang kayong dalawa. Isang tao, 10 milyong dolyar na lang ang ibigay nyo. Sige, mag-share na lang tayo. Halika na. Ke'er, nakapirma na kami sa kontrata. Ngayon, pwede mo na sa amin ipakita ang laman ng chip. Hindi ko rin maintindihan ng ganyang kalalim na bagay. Pero balita ko ay napakahusay nito. Kaya gusto ko na itong masilip na. Sige, ipakikita ko na sa inyo. Tatawagan ko lang ang tauhan ng R, D. Ilalagay lang ang password para makita.
Hello, Linrui. Iyong chip na ibinigay mo sa akin, kailangan ng password para mabuksan. Ano nga ba ang password? 6 na 2. Sige, huwag mo munang ibababa. Ano ito? Bakit may gorilya rito? Oo nga, bakit gorilla ang lumabas? Niloloko mo ba kami? 2 tito, huwag po kayong magmadali. Siguro ay nagkamali lang ako. Tatanungin ko siya ulit. Linrui, inilagay ko ang password na binigay mo. Bakit video ng mga gorilla ang lumabas? Nagkamali ka ba? Hindi ba't humihingi ka sa akin ng chip? Ang binigay ko sa'yo ay video ng gorilla. Tinatawag ding gorilla chip. May problema ba roon? Hayop ka. Niloloko mo ako. Kier, hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Hindi na ako magbibigay ng pera sa'yo. Kalahati ng buhay ko ay hindi ako naloko ng ganito. Sayang lang ang oras ko. Tara na. Sandali, Mang Jiang. Mang Li, baka nagkakamali lang kayo. 2 tito, huwag po kayong umalis. KR, huwag ka nang malungkot. Hayop ka. Huwag mo akong hawakan. Ikaw ang may kasalanan nito. Ayaw ko na kitang makita pa. Siya utang. Pumalya ang plano ni Meng Keer. Siguro ay puputok ang butya niya sa galit. Buti nga sa kanya. Kahit si Fulinghan o ang main tech ng ating kumpanya, hinding-hindi niya makukuha kailanman. Siya utang, kayo ni Fulinghan, kailan nyo balak magpakasal? Ako ang magiging abay sa kasal nyo. Sige ba? Pumayag ka na talagang pakasalan siya. Hindi pa. Hindi pa nga siya nag-propose sa akin. Kailan daw siya mag-propose? Hindi ko pa alam. Linghan, isuot mo ito mamaya para makita si Xiaotang. Maganda ang damit na ito. Tatay, hawakan mo ang mga bulaklak mamaya. Sige, At huwag mong kalimutan ang singsing. dala ko na. Pero hindi ko alam kung magugustuhan ni Xiaotang ang singsing na pinili ko para sa kanya. Silly child. Ang mahalaga sa babae ay hindi ang laki ng singsing na binili ng lalaki, kundi ang puso ng lalaki. Kapag nakita mo siya mamaya, lumuhod ka agad sa harap niya. O sige, sige. Ano ang ginagawa nila? Baka nagpaplano silang mag-propose. Pero nakauwi na ako sa bahay. Dapat ba akong bumalik sa kumpanya? Xiaotang, bakit hindi ka pumasok sa bahay? Ako. Halika na. Xiaotang, bakit ang aga mong umuwi galing trabaho? Oh, ako. Hindi ka ba pumasok sa trabaho ngayon? May inasikaso lang ako kaya hindi ako pumunta sa kumpanya. Bumalik lang ako para kumuha ng dokumento? Xiaotang, mabuti at nakabalik ka na. May sasabihin ang apo ko sa iyo. Anak, Para kanino ang mga bulaklak na ito? Para sa iyo ito. Ito. Para sa iyo ring ito. Hindi ba sabi ng lola mo na lumuhod ka? Narinig mo pala? Xiaotang, gusto kong maging asawa mo at alagaan ka habang buhay. Ikaw, papayag ka bang pakasalan ako? Ako? Oo, payag ako.